Okay, dalay ko ng lihitupngan kay bulungan, bugtong ug buhi nga Dios nga mao si Ginoong Hesus Kristo. Atong awiton mga igsuon, gihandom ko. Happy Sabat ug mayong buntag kanatong tanan. Si Kristo andam na mukuyog ka ba ang imong mga sala gipasaylo na ang oras nagadagan basig maulahi ka usa ayaw pagduha-duha magdesisyon ka na og saging harian niya mosulod ka na gihandom ko ang pagbalik ni Kristo gihandom ko nga makita si Kristo apan wa ta makabalo sa pagbalik niya basig tuig na lang basig bulan na lang basin simana na lang basin ugma na lang busa mag-andam ta sa pagbalik niya aron makasulod saging harian ni Kristo nga iyang giandan sayang pinanggang katawhan sa pag-alagad mo napakyas ka ba sa tao ayaw pagtanaw tutok ra gayud niya ang kaaway nagkalipay kay Kristo nahilayo ka busa ang imong pagtuulig una kay Kristo magasali ka ug sa tanang pagsulay magmadaugon ka gihandom ko ang pagbalik ni Kristo gihandom ko nga makita si Kristo apan wa ta makabalo sa pagbalik niya basig tuig na lang basig bulan na lang basin simana na lang basin ugma na lang busa mag-andam ta sa pagbalik niya aron makasulod saging harian ni Kristo nga iyang giandan sayang pinanggang katawhan si Kristong Dios nangutana kinsay ipadala andam ka ba sa pagtubag ako suguan ang adlaw mo salop na ang kangitngit mo abot na busa ang ebanghelyo saging harian isangyaw na aron sa pagbalik niya mag-uban kita gihandom ko ang pagbalik ni Kristo gihandom ko
pinanggang katawhan. Dalay ko ng bugtong ug buhi nga Dios nga mao si Ginoong Hesus Kristo. Dalay ko ng bugtong ug buhi nga Diyos nga mao si Hesus Kristo, binumo kay igsunan sa pagpadayon sa pagpaminaw mga pulong espirituhanon nga diin kini makapadasi makapaligo sa atong pagtuo sa atong katulungan bugtong ug buhi nga Diyos nga mao si Hesus Kristo nga pagkadadon kini sa atong mahal na Sister Debra Israel. Para pakalato dili tumibulong ng bugtong ug buhi sa Dios nga. Una og labaw sa tanan, atong pagtahod pagyugpo sa hitubngan kay bulungan bugtong ug buhi nga Dios mga Dios. Gamay nagbuhat sa langit sa yuta sa tanang butang makita o dili makita lakip natong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Palakpakan nato ang bugtong ug buhi nga Dios mga Dios. O usab atong palakpakan ang bugtong buhi nga Dios sa iyang mga balaang manulunda nga gipadala nga nagbantay sa tuwa sa tibuok semana nga hangtod karon nakaabot sa balay alampuanan sa bugtong ug buhi nga Dios mga Dios. So palakpakan usab nato ang bugtong buhi nga Dios sa iyang mga sinugo nga gipadala. Una, ang atong mahal ug pinalagang Father Lahi nga gigamit siya sa bugtong buhi nga Dios nga gikan tas sa kilaluman sa kangit-ngit gidalata sa katingalahang kahayag. Palakpakan nato ang kaigsunan. Og sa pagbalik sa Espiritu gahom sa bugtong nasugo. Walay lain atong mahal ug pinalanggang Pastor Lahi. Palakpakan nato mga kaigsunan. Ha? Og usab mga kaigsunan atong palakpakan ang atong Division 2 Pastor nga naa diri ang giuban nato, palakpakan nato. Og sa atong Vice President, naa sila sa San Franz karon. Kauban sa atong First Division Pastor, Pastor Amancio Buntilaw, ang Vice President sa Kingdom of God and His Righteousness. Thou hast magnified thy word above all thy name. Og sa atong First Division Pastor, walay lain, ang atong mahal Pastor Noriel na Mukatkat, uban ni Pastor Mateo, og ni Elder Ricky Aquino, o ni isa pa to? Commander at sa Back to Christ Apologies. Palakpakan na to. O sa mga Golies family diha sa San Franz. O ato ang gigreet ang kuan pasama na to Division 2 Pastor Alex Roidas. Uban sa iyang sparring partner, Elder Jaime Sige. Uban sila mga kapikas kinabuhi. Ang kapikas kinabuhi ni Pastor Alex Roidas, walay lain Sister Judith Akalain Roidas. Uban sa ilang pinalanggang anak Sister Shari Roidas. Palakpakan na ito makaigsunan. O gato palakpakan makaigsunan ni Elder Jaime Sige. Uban ni Sister Rose. O sa ilang pinalanggang anak. Palakpakan na ito makaigsunan. Kasayo pa o niya. Kasayo pa kayo ha. O sa atong mahal pastor. Diri sa Division 2 gihapon. Pastor Junicio Bation. Palakpakan na ito. Uban sa iyang pinalanggang kapikas kinabuhi. Ang Diyosa diha sa gitro. Walay lain. Sister Maria Bation. Palakpakan na ito kaigsunan. O gusto ba na akong bation ang atong Division 3 diha, Pastor Marcos Toriba, at uban siyang kapigas kinabuhi, Division 4 Pastor, Pastor Joseph Salig, uban siyang kapigas kinabuhi, o sa atong Division 5, Pastor Nestor Manga, uban siyang kapigas kinabuhi. Palakpakan na ito ang bugtong ng Diyos. O ako ang pasalamatan nga nakauban na ito akong inahan karon. Sister Mila Buntilaw, palakpakan na ito makaigsunan. Og sa akong buutan nga igsoon, Sister Michelle Kabasag, palakpakan na ito. Og sa akong igagaw nga gwapa, Sister Maria Ragyawon, Mary Rose Hilton. Ikaw ang Diyosa diha. Dahil siya po ang Diyosa diha. Og sa akong kuan, sa atong most requested singer sa Gingharian, walay lain, Sister Durak. Palakpakan na to. Brother G-Boy, Kapos, palakpakan na to. Ang pinakabata sa Gingharian, Sister Nanay Borlat, og Nanay Durak, palakpakan na to, makaigsunan. Og sa ato ang singer sa Gingharian, dati pa kay Father Lahay, kay Pastor Lahay, hangtod karon sa inyong ubos nga igsuon, Sister Lilet Libong Pasel, palakpakan na to. Uban sa iyahang guwapahon. Ingon man daw nila, dili daw pwede guwapa, di po pwede guwapo. Guwapahon, palakpakan na to. Og sa anak sa ato ang Back to Christ Apologies, ang guwapohon sad, Brother Buas Libong Pasel. Og sa pinlanggang anak ni Pastor Nonoy
og Sister Maria bation malaylain Brother Uning o Jimwell bation. Palakpakan na to. Ha? Og sa sekretary sa ginghirian ng pagamatarong sa bugtong ubuhi nga Dios malaylain atong igsuon. Ha? Kung imong awayon muhilom ra, dili imo sukol. Ha? Sister Elena Nire, palakpakan nato mga kaigsunan. O sa ako mga gwapohon o gwapahon nga mga pagumangkon, Brother Ryan Cabasag Redoble, o Sister Yuna Mira Redoble, palakpakan nato. O sa apo, ni Nanay Burlat, palakpakan nato mga kaigsunan. O isa pa man, sa atong editor sa Pastor Lahi Live, sa behind the scenes, so ilahin, Sister Sheena Labad, palakpakan. Si China Labad, matod pang Elder Jaime, Shalom Aligim. Og sa atong sa atong sound operator dire og sa atong legendary organist Brother Christian Luis Neri, palakpakan nato mga kaigsunan. Og kinsa pa may wala na ko natawag diha kay Disney princess ni Sister Elena Neri, wala ilain. Sister Shama Neri. Nindot kayo mo ipangutang diya sa kanang kahoy ay kamunduhang Sister Mary Bation. Og natawag na nako tanan? O man naguna na si Sister Michelle Cabasag. Og ako pong i-greet di ay si Brother James diha na sila sa San Francisco karon. Brother James pasanting Biloy uban sa iyang pinalanggang kapikas. Sister Pini Pamintawan lang sa diri happy Sabat. Mahal na Sister Deborah Ezra ug sa mga kaigsunan ug sa mga nagtanaw malipayon mi kauban ang atong mga igsuon diri sa Bayugan San Franz. Kauban sa atong mahal nga division pastor ug sa atong pinalangga nga vice president. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. Isa pa may wala na tawag nako. Og sa atong special nga bisita karon, nakauban nato ang iyang presensya wala ang bugtong ug buhi nga Dios. Palakpakan nato ang pinakalabing gamahanan way katandi bugtong ug buhi nga Dios sa mga Dios. So, daghang salamat ug magsugod na ta sa atong topiko karong buntaga. Gusto sa din ako nga bation mong tanan. Happy Sabbath kanatong tanan. Palihog ko kusiya na imong tapad kay magsugod na ko mensahe diri. Kusiya imong tapad ing nga unya ra pakigtabi nako kay maminaw sa ako sa pulong nga gikan sa bugtong ug buhi nga Dios. Kusiya na. Sige kusiya. Kusiya mahadlong umangusi. Kusiya para makamata. Ala. Ina nga ayaw ikaway na lang sa imong tapad na happy Sabbath igsuon. Naagani kay makita nga gaduka pakantahon ako kani seryoso ko ha. Pakantahon ako ha, makita na ko magduka-duka ha. Ano si Sister Mary Bation smiling kayo. Mao dito na bilong ni siya sa tribe of Judah. Sa tribe of Judah. Naagi di gihapon makamubon sa iyang tribe si Reuben. Sister Judith akalain. So, mayong buntag. Happy Sabbath. Unsa may mensahe sa atong mahalog pinalangga nga Division 2 pastor ganina, Pastor Alex Roidas. Unsa may mensahe niya? Si David. Nag-unsa man si David? Diba, importante gyud mga kaigsunan tan-aw nato ang balaang kasulatan, ang mga wording. Nganuman, naabi ay kanang muna siya giingon diha mga kaigsunan, reverential capital nga kung naka-address sa bugtong ubuhi Dios dako ang unang letter sa word. Example, iyang. Ang iyang dapat kapital na ang ay ana. Tanawon niyo sa balang kasulatan, pag ang espiritu nga gamay gani ang letter E, naka-address na siya sa yawa. Pero ang espiritu nga dako ang letter E, naka-address na sa atong bugtong ubuhi nga Dios. Naa na siya, kung tunan na nimo kaigsunan, di mo mabantayan na sa balang kasulatan naa na. So, katong gisulti sa atong mahal na Pastor Alex ganina, naka-address ang iyang ato, iyang gipaminaw. Ang iyang ato naka-address sa gamay nga ang nagpunto gipaminaw niya ang yawa si Satanas. So, naa siya yung mga ingana nga di nato mabantayan, di nato matagaag bili, pero importante na sa pagtuon sa balaang kasulatan. Tanawon gyud nato kung unsa ang gauna nga letter. Unsa ba? Capital E ba ni? Nga sa kaluoyinang mga adlaw ingon ang Joel 2:28-29 sa kaulayilang sa karon katapusang mga adlaw ibubo sa Ginoo iyang espiritu capital E na bisag tanaw na ninyo sa balang kasulatan. Capital E ang espiritu naka-address sa atong bugtong ug buhi nga Dios. Ingana ra na siya kailangan mabantayan nato
Di ba? Napoy gisulti sa katapusang adlaw, tugutan sa Ginoo nga malimbungan sila sa espiritu. Small letter E ang naka-address. Pasabot, espiritu na sa yawa. So na siya yung mga inana, mga kaisunan sa balang kasulatan. Make sure nato nga tanaw na nato karon di ta masipyat sa tabang sa balang espiritu sa paghubad sa balang kasulatan. Sakto tong gisulti. Naminaw ko sa gisulti sa atong mahal pinagang Pastor Alex nga ang gipaminaw ni David ang tingog sa yawa. Mo nay giingon diha nga gitugutan pero dili na mo'y kabubuton sa bugtong buhi nga Dios. So sa pamagi sa panahon ni Moses, di ba? Sa panahon ni Moses nangayo sila og karne. Kay dili naman sila murag gisumhan na sila og sigig tinapay, mana. Vegetarianism ang representation sa mana. Ikapoy nang sila vegetarian, si vegetarian ngandoy sila. Giyaw-yaw sila ni Moses. Kanong gipagawas mi mo dire Moses nga igo ra man dinhi mo ni pagutman mi dire sige ra man migmana. May pa diadto sa Ehipto kay lami pa among pagkaon bisag ulipon mi. So gitagaan sila, gitugutan pero dili maoy kabubuton sa amahan. Gitugot ang pagtugot, example kani ako mga pagumangkon si Yuna ug si Ryan. Na sila gitugutan sila mag-cellphone pero naay limitasyon. So ang pagtugot sa bugtong buhi nga Dios dunay limitasyon. Sa panahon nga gipakaon to, sa panahon nga after sa baha, gipakaon ang mga katong gisulti diadto, naay mga hayop nga gipakaon, pero dunay hangganan ang pagtugot sa bugtong buhi nga Dios. Dunay utlanan, naay limitasyon. Diha ra kataman. Di ba? Imong anak tagaan nimo curfew o anak, uli ka ha, dapat before 9. So nitugot ka pero dunay utlanan. So gitugutan pero dili maoy kabubuton sa amahan. So mao toy mensahe sa atong mahal ug pinalanggang Division 2 Pastor Alex Roydas. Kasabot ba mo mangayo ko karon og reaksyon bisag isa lang. Kung naminaw ba gyud mo, manawag ko. Itanaw si nitanaw si kuan sa kuha si Brother Anton. O sa man may makasulti ni mo Brother Anton sa iyang mensahe bisag gamay lang, short lang. Dali short talk. Dali ba? Dali usa makasulti nimo. Dili ikaw gyud. Usa makasulti mo bisag gamay lang usa man like usa man gyud. Mao ni ako nasabtan nga na. Nindot ka na atay reaksyon. Di ba? Para makabalog yun ta nga ang atong mga kaigsunan, wala nagipangduka, wala na nanginguyab, habang naminaw sa mensahe. Kabalo mga kaigsunan? Paminaw mo mga kaigsunan, this is the time. Nakita man tingali ninyo ang katalagman? Yan na, nakita na mo si Sir, pamay minangabuta. Nakita ninyo, wala. Na ay madungog nimo nga, Lord, sakto na Lord. Na ay namalikas, nga giuyog na ang kalibutan, na ay namalikas, na ay kung na ay katalagman, mutawag og Ginoo. Pero pasimbahon, dili sako. Diba? Unya karon isa ka pribilehiyo mga igsunan nga kita mga bugtong na anak sa bugtong buhi nga Dios, gipanalipdan ta kanunay sa bugtong buhi sa atong pagmata sa buntag, sa atong panglakatan adlaw-adlaw. So pag-abot sa adlay papahulay, ang dapat natong buhaton, maghatag tag-ura sa atong bugtong ubuhi nga Dios. Gusto ba ninyo mga kaigsunan, inyong mga asawa, sige butan nato, inyong mga bana o asawa, usahay na lang mong magkita kay sobra ka busy sa imuhang bana o di kaya ang babae sobra ka busy. Unya pag magkita mong duha, magatubangay pa mong cellphone. Malipay kaha inyong partner, ana? So karon ang bugtong buhi nga Dios, naay ang presensya nakiguban sa tuwa, unya gaatubang kag cellphone, sige kag dula o sige kag scroll sa Facebook, malipay kaya siya na? Makakawangan ra gyapon atong pagsimba nganuman. Ang kasing-kasing may tan-awon sa bugtong buhi nga Dios. Daghan biyag mga relihiyoso. Kato din mga Parisiyo, relihiyoso man to. Ginoo, nagpasting ko twice a week. Ning tabang ko sa mga kabus. Wala ko nangawat, wala ko nanapa, wala ko tanan. Relihiyoso man to, pero nganong giingnan sila sa Ginoo, ipokrito. Nganuman, gasunod sila sa panggawas, pero ilang sulod di ay napunoog kalabira sama sa kanabitang lubnganan nga gipaputi iras gawas, pero ang sulod di ay puno sa patay nga lawas. Pangchon o kanang pangchon na puti kay ang gawas, puti kay tanawon pero ang sulod ay kalabira na. So ingana ang naas kasing-kasing sa Pariseo, puno sa
kaligutot, pagdumot, kasina, kasuko. Diba? Daghan man mga reliyoso mga kaigsunan, makita mo magsimba. Pero ang tanawang isbugtong mo is always ang kasing-kasing. Nakakaroon, pero imong presensya, wala na rin karon. Wala gihapon. Diba? Sa tuwa, sapat lang ang muanhitag kuan, magsimba ta. Dayon, magdali-dali patag uli. Oras ra. Diba? So, sa kanunay natong ginasulti, importante ang adlaw papahulay habang makasimba pa ta. Kay moabot ang takna mga kaigsunan, mangita na gyud ta ning adlaw papahulay. Nganuman, ang mga taong nagsimba sa adlaw papahulay lutuso naman. Karon naa pa tay chance mga kaigsunan, open pa. Abri pa, makabasa pa tag Biblia, makasimba pa ta sa adlaw papahulay, dili nato i-take for granted nga sayangan nato. Kay lahi ra bagyod ang pagmahay, makaingon ta nga may pagkuanda, nagseryoso ko atong nagsimba ko. Ang sawang tamanggod, basta manggod ting simba na, magmensahe ang mga pastor elder sa atubangan kay huypan mangyod sa yawa ako ang mata. Kay kanu sabi ito, magpakaon og mga pulong sa Ginoo, mao puy ting duka nato, mao nay tinuod. Mao ginay tinuod. Mao bitaw, kung maghinay kog istorya diri mga tulog mo pero si pastor man sa ang paistorya ha. Di ba? Mukurat-kuratan mo. Di ba? Dili na to sayangan makaigsunan ang usa ka pribilehiyo nga gihatag sa tuwas bugtong buhi nga Dios. Nata sa lang papahulay pero atong hunahuna wala diri. Wala tay kalainan sa mga Pariseo. Nga relihiyoso kayo mga dagko pero ang kasing-kasing layo di ay sa bugtong ug buhi nga Dios. Grabe ta mo pasidungog sa bugtong buhi nga Dios pero atong kasing-kasing halayo di ay sa bugtong buhi nga Dios. Ha? So pero dili na mo akong topic karon. Sa sayuha po nangasaba ni. Dili man siya pagmaymay lang, pagpa-remind sa matag usa sa ato wala man ko nangisog dire. Pero kung si Pastor Mans dire ang magistorya, unya ingana yan sinultian, makaingon gyud mo nga nangasaba na sad. Lahi man mga saba ang amahan sa inahan, tama mga papa? Lahi mga saba ang papa kay kulatahon mga diretso. Ang inahan kay may mayan ramang ka, nak. Pero ang amahan gani usahay ra masuko pero makaingon jud di na ko muotro pa. So, bago ta ato sa unahan, atong pagyukbo o pagtahod sa dilitop nga kay bulungan bugtong ubuhi nga Dios mga Dios nga mo'y pinakalabing gamahanan sa tanan. So pagampo mo sa inyong nahuna mga kaigsunan kay kani nga pulong atong pagisgutan dili ni ordinary nga pulong kundi pulong ni nga gikan sa balaang kasulatan nga magpasabot sa tuwa walay lain kundi ang balaang espiritu sa bugtong ubuhi nga Dios sa mga Dios na pinakalabing gamahanan sa tanan. Okay, maayong buntag diha, may gabi naman noon. Maayong buntag diha sa atong mga suking tigpaminaw sa Pastor Lahi Live. Si Sir Jaidel, Tyrone sa kama. Maayong buntag diha kaninyong tanan. Okay, ato ang topiko karon. Kumusta ang imong kinabuhi niining katapusan nga mga panahon? Kumusta? Nakita na ba ninyo ang mga nahitabo mga kaigsunan? Wala, kay nagpabuta-buta manggod ko, padayon gihapon ko. Unsa man gani akong ginabuhat adlaw-adlaw, padayon ra gihapon. Unsa may gibati ninyo mga kaigsunan nga nakadungog mo nga naay linog sa Cebu, naay linog sa Davao Oriental? Unsa may gipambati niyo? Baha diri, baha di adto, gubot didto. Unsa may yung gipangbati na mga kaigsunan? Unsa gipambati ninyo nakaingon ba mo nga hapit na gyud mo balik ang Ginoo? Amen. Palakpakan na to ang bugtong mo is. Malipay gyud ang mga taong nakaandam. Ang pangutana sa mga taong wala nakaandam. Unsay bation? Di ba? Kita makaigsunan, unsay bation? Kita makaigsunan ng mga bugtong na anak sa bugtong buhi nga Dios. Ningon ang balang kasulatan ang pagbalik sa Ginoo sama sa usa ka kawatan. Sama gyud na sa usa ka kawatan kung dili ka makapangandam. Wala ka kabantay makaigsunan nga nakawatan na ka kay tulog man ka. Pero kung ikaw magbantay makaigsunan, makawatan ka? Dili. Subot punto, kung nakaandam kas pagbalik sa bugtong, dili kawat makaigsunan, ang mahitabo kay nakaandam man ka. Di ba? So, sa nahitabo karon sa panahon nato makaigsunan, makaingon ta nga, luoya pug kaayo Kabalo ka makaigsunan, bisag, unsaon nato, di nato mapugngan ang propesiya, kay mao nay propesiya sa bugtong buhi nga Dios. Basin masusama ta sa pagpugong ni Pedro, ingnon tas Ginoo pahawa sa tanas. Ang propesiya mahitabo
So sa man nga pamaagi maandaman nato ang propesiya nga mahitabo pinaagi sa atong pagluhod o pagampo sa bugtong ug buhi nga Dios. Wala tay laing panlaban karong mga panahon na. Dili ta kapugong. Di ta mo ingon nga Ginoo ayaw lang sa Ginoo kay dili pa ko ready. Dili gyud na pwede. Mapugnan bago nimo ang inahan nga mga nakay. Kanang buros nga inahan mapugnan bago na nimo siya nga mga nakay na siya. Makaingon baka anak ayaw sa gawas ha. Makaingon ba ang usa ka ginikanan? Pero bago ako wala man ko niagi og panganak nga pisikal. Pero mangutana ko sa mga ginikanan nga nakapangagi og panganak. Unsa may bation niyo bago mo manganak? Moagi pa mo birth pains tama? Moagi pa mo kasakit, mag-labor pa mo? Sakto ba? Boy, sakto? Naay mga ilahanan. 'Di ba? Sister Rose? Naay pagpanganak nga walay sakit. Pero naay pagpanganak, grabe gyud nga sakit. Isa ka semana ang pag-antos bago nanganak. Mo nay tinuod tama? Munay karon makaigsunan mo ana man ta nga Ginoo ayo sa pagbalik dili pa miandam. Ang bugtong buhi nga Dios andam man ka o dili mubalik ug mubalik sa. Munay saan niya palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. So, unsa atong title? Kumusta ang imong kinabuhi niining katapusan nga mga panahon? Atong power verse mabasa nato sa 1 Pedro 4:7 paingon sa 11. 1 Pedro 4:7 paingon sa 11. So naay usa ka Filipino nga barber. Unsa kay nang Bisaya as barber? Mga lutay. Oh, barbero. Naay usa ka Filipino barbero o mga lutay. Ang suki niya, ang nagpaalot sa iya foreigner. Elder Jaime, foreigner ang nagpaalot niya. Tapos, hapit na mahuman ang iyahang pagpangalot sa foreigner, ana sa saon man kuning nga di man ko kabalo mo storek English. Hapit na siya mahuman man kaigsunan pero dili siya kabalo sa pag-express nga kanang sir hapit na mahuman ang imong pag-alot. Unya ni gamit na lang siya broken nga English kanang shortcut ba. Kabalo mo siya gisulti niya kay hapit naman siya mahuman og alot. Ana siya sir, your end is near. Diya pala mga tawa na gyud ta ba. Pasabot. Sir, haduol na imong katapusan. Kung sa Bisaya pa. Kaya di man siya kabalo mo istorya og English. So, makaingon ta, funny kayo, di ba? Or ako rin ni katawa og si G-Boy. Og si Nanay Burlat pod. Og si Uning pod, ni katawa. So, sila may nakasabot sa joke. So, makaingon ta makaigsunan, nga katawanan man pero mauni ang reality karon. The end is near. Ang katapusan sa panahon duol na. Basahon sa nato 1 Pedro 4:7. Dalaygon ng bugtong ug buhi nga Dios nga mao si Ginoong Kristo. 1 Pedro 4:7. Apan ang katapusan sa tanang butang nagkahiduol na. Busa magmalinaw kamo sa hunahuna og batunin ninyo ang maayong panimuot aron kamo manag-ampo. Dalaygon ng bugtong ug buhi nga Dios. Honestly, makaigsunan, the first time nga nabasahan nato ning 1 Pedro 4:7 makaigsunan, nakanakumura magnalipong o basin na po aftershock ni. Honestly, makaigsunan, unang mabasa nimong 1 Pedro 4:7, makaingon ka nga ang katapusan sa tanang butang nagkahiduol na. Tama ba? So nakita man siguro nato tanan makaigsunan. Usahay makabati ka kung dili ka anda mahadlo ka. Ngano man, normal ra man tingali nang mahadlo ka. Si Pedro gani migsuon. Sa panahon magani gidakop ang bugtong ubuhi nga Dios, iya man ganing gilimod ang Ginoo, dili lang kasa, dili lang ikaduha. Ikapila niya gilimod? Ikatulo. So nibati sa kahadlok. Bisag yang kauban ang bugtong ubuhi nga Dios ngano man mga kaigsunan, kay wala pa man ang balaang espiritu sa ilaha gihatag. Kung wala pa ang balaang espiritu mga kaigsunan, mubati jud kahadlok bisag mo na ta isog ko. Pero ang reality ana, mo bitag expectation versus reality. Nga pagwas mo abot na nga katalagman, di jud ka kasulti ana. Kung wala ang balaang espiritu, mubati jud kahadlok. The same with Peter. Dibati sa kahadlok mga kaigsunan. So, kani makaigsunan, makaingon ka, mahadlo ka, sometimes mangutana ka sa imong kagalingon. What if ka, mubalik na ang bugtong buhi ng Diyos karong adlaw? Karong gabi Basin mabiyaan ko? Unsaon na lang akong pamilya nga wala ni uban sa ako Daghantag mga panghuna-huna ngayon anak makaigsunan. Andam na bata? Andam na ka ako kung mubalik ang bugtong buhi ng Diyos karon?
Suddenly, makaigsunan, sometimes makabati ta nga dili pa ta sigurado. Nga naman, naamag times kami makaingon ta nga, murag dili pa man ko andam Ginoo kay daghan pa kay ko mga atraso nimo. Wala pa na ako natalikdan ako mga atraso sa imo ha, ako mga sala nga nabuhat nimo. Sometimes makabati kay ginana makaigsunan. Pero kung sa isulti sa atong mahalog pinalanggang pastor lahi, we should claim it. Ang kaluwasan i-claim na to. Nga naman, ingon si Pastor Lahi, kung mubalik ang Ginoo karon pangutan-on ta mo. Maluwas ba ka? Kung mubalik ang bugtong buhi nga Dios karon, mangutana ko ninyo, maluwas ba ka? Dapat i-claim ni muna makaigsunan ang kaluwasan. Nga naman, naiingon nga, basin sister kay naaman ko sa adlay papahulay, medyo balaan ko karong adlaw, pero sa unom ka adlaw, mubalik na po ko sa ako ang binuhatan. Dapat makaigsunan, i-claim na to ang kaluwasan. So, sa usaman nga pamaagi, nga makaingon ta nga nagpuyo na tas katapusang mga panahon. Kung basahon nimo makaigsunan ang buong kapitulo sa Mateo 24, kanunay ko ni madungog sa mga pinalanggang Pastor Gilder. Samot na karon katapusang mga adlaw na ang mga senyales makaigsunan kung gusto ka makabalo sa mga senyales sa pagbalik sa bugtong ug buhi nga Dios bago iyang pagbalik, basahan ninyo ang Mateo kapitulo 24 ang tibuok chapter. Kay diri niya gistorya makaigsunan sa iyang mga disipulo ang iyahang ang mga senyales bago ang ikaduhan niyang pagbalik. Basahon na nato makaigsunan ang tibuok Matthew chapter 4 at 24. Ug diri nato makita makaigsunan nga ang mga senyales naa na sa atong atubangan. Tama? Ang earthquake sa Cebu, pila man to ka magnitude? 6.9. Di ba? So, ang Davao, pila man to? Davao Oriental, ha? Nibundak man gud ang epicenter, mga kaigsunan, naa sa shore. Okay, naa sa dagat. Mo nang naapektuhan sila, mga kaigsunan, damage sila kay 7.4. Sa Cebu, man gud, nibundak yun sa ilaha mo nang grabing damage ang Cebu. Sa Davao, man gud, naa sa shore siya ni kuan ang linog, ni bundak. Pero apektado, tatanan. Misan gani daw sila atong miaging adlaw nakakuha man ko nakaramdam og linog kay bilar manggod ko basi nalipong ra ko. Karon gani mura kog nalipong. Abi na akong naglinog na sad. Nabilar manggod ko kay kuan daghan tagi pang buhat. Nabilar ko atong kuan 10.10. 10.10. Daghan kay nang gawas sa mga kuan hala ang 10 no kay tanawa ang Jeremias 10.10. Nga pagauyugon sa bugtong buhi nga Dios ang foundation sa kalibutan. Kabalo ka makaigsunan ni Hebro, okay? Gisulti na ko na ninyo nga in Hebro na ay mga spiritual meaning ang mga numbers. Di ba? Ang number 4 nagrepresent na sa upat ka corners kalibutan. North, South, East, and West. Ang unom, ang number 6, nagrepresenta sa numero sa tawo. Nga naman, sa ikaunom kaadlaw gibuhat sa bugtong uboy nga Dios ang tawo. Ug mao po ni ang numero sa mapintas nga mananap 666. So unsa maning 10? Ang 10 mga kaigsunan mao ni sa ang pagsulay. Nawala ang atong mahal pinalanggang pastoray October 9, 2023. Okay? Nagubat ang Hamas ug Israel October gihapon. Pulo ka sugo pagsulay. Pulo ka birhen pagsulay. Nganong pulo ka birhen man nga duha ra man to nga iglesia ang representation nato. Kay ang babae nagrepresent man sa iglesia mo ni sulti sa Jeremias kapitulo 6 bersikulo 2. Gigamitan magpulo makaigsunan nga pwede ra man ta i-represent sa Ginoo nga duha ka birhen. Duha ka babae ang tinuod ug ang piki. Nganong pulo man tungod ang pulo ka birhen makaigsunan nagrepresenta sa pagsulay nga niabot sa iglesia. Og dito na ayag makaigsunan kung kinsa ang andam o kinsa ang nahutdan og lana. So mao na siya ang mga spiritual meaning sa Hebrew sa mga numbers. O ang duha pod number 2, mao ni siya ang saksi. Duha o tulo na magahisgot sa akong pangalan anaa ako sa taliwala. So ang number 2 sa Hebrew, witness ni sila. Revelation chapter 11 ay duha ka saksi diha nga gisulti. Mao na siya makaigsunan. So karon makaigsunan linog, baha. Dato sa may Sarangani nga wala sila kabalo asa gikan ang baha. Nagkalit lag baha, wa man ta gaulan, wa gabagyo sa ilaha. Di ba?
Unya, nag-shutdown pa ang Amerika sa ilang government. Nga naman, wala man nagkasinabot ang Democratic o ang Republican. Na sila giistoryahan. After mo balik, ang dama inyong kaugalingon. Napay nagkalat-kalat nga maipang scan inyong mata, bayaran mo 2.5. Kanihat, tagaan mo na kog pahimangno daan. Kumukuha tag mga requirements sa gobyerno, kita ang magbayad sa gobyerno, tama? Pero karon nganong kita may bayaran? Do you think makaigsunan wala nay kapalit? Wala ka bantay, gibaligya na ni mong kalag. Kay ang mata mo oy suga sa tibok lawas. Right eye para ba? Tanawa ang logo sa Illuminati. Triangle nga naay mata sulod. Magbantay ta ha. Dili ta patakagdas mag mga libre-libre ha. Kay hunahon na maunay gibuhat ni Satanas sa panahon nga nagpasting ang bugtong ubuhi nga Dios. Sa panahon nga gapasting ang Ginoo, sa katapusang adlaw sa iyang pagpasting, nigawas ang yawa o gitintal ang Ginoo. Ana siya kaning gingharian dire, kani tani tanan na dire, ihatag ko ni tanan nimo luhod lang skuha. Kaya nang i-offer sa imo ni Satanas, samot naglibre ang mga tao abti kay basta libre na. Ngano man, kinahanglan man gyud. Ibaylo nimo imong kalag sa 2.5. Makaigsunan. Gingon na muna ako, musimba mo, magpamarka mo sa mapintas sa na po, wala mo'y kaluwasan pa. Munang barog sa tabang sa bugtong buhi nga Diyos. Palakpakan na ito ang bugtong buhi nga Diyos. Ha? Unya karon makaigsunan, basta magsigig linog, na dakong posibilidad nga mamata na ning kuan, kaning the big one, nga ang maiguo kayo kaning Manila. Tungod maguna sa fault line. Ha? Pag ang taong tulog makaigsunan, pag sige ni mong tandugon, mamata na, tama? So inana po ang atong mga bulkan. Pag sige ka, shake ka na sa ilalom, mangita man yun na siya ka ng mapahungawan ba? Oh, ay lang nang kuan, gawsanan, kailain. Mapahungawan. Di ba? Mangita yun na siya o kanang mapahungawan, kanang sigig shaking, kaya ang linog, diha man yun na sa ilalom, sa yuta, sa dagat. Ha? Sa dagat. So, after ana mga igsunan, mangita man yun ng mga bulkan, o kanang makuanan sa iyang usok, pareha to gabi ang Taal Volcano, nagbuga na po siya og aso. Sa kadugayan nimo kanang natulog, imo nang sigtandugon, makamatag yun na. So mao ni, kung magsige paniglinog mga igsunan, dako gyud ang posibilidad nga muigo gyud ning dabigwan na ang magnitude more than 8. Dara sa Maynila. Manang delikado ang Maynila. Matod pa sa akong igsoon, nagsurhanay mi. Ang Maynila, dagat yun na siya. Gipon, gikuan lang siya to, gana? Gitambakan lang. Tubig yun na siya. Samutan ng SMOA, Mulubesa, Arena, dagat yun na diha. Maunang harus yun ng Manila. Maunang, kita mga kaigsunan, mabito sa ako nadungog po sa mga gingon sa mga pastor gilder ka ng Luzon, Lusno. Ha? Mo na giingon diha mga kaigsunan nga kinahanglan tang mag-andam kanunay. Magmatngon ta, o magtukaw ta. Matod pa sa akong nabasa nga post ni Elder Jaime. Magtukaw, nganuman ang mga tao kampantira manggod kanunay. Kabulong ang gipapaabot nato karon nga dakong event ang ikaduhang pagbalik sa bugtong ubuhi nga Dios. We are now in the end times, last days. Dapat makaigsunan, maging sigurado ta sa atong pagkatinawag o pagkapinili. Mo na gisulti sa 2 Pedro, Kapitulo 1, versikulo 10. Dalay ko ng bugtong ubuhi nga Dios nga mao sa Ginoong Hesukristo. 2 Pedro 1:10. Busa mga igsoon paningkamuti sa labi pagayod nga masiguro ang inyong pagkatinawag o pagkapinili. Kay kun inyong himuon kini, dili gayod kamo mahulog. Dalay ko ng bugtong ubuhi nga Dios. Palakpakan na ito ang bugtong buhi nga Diyos. 2 Pedro 1:10 na. Siguraduha ang imong pagtawag o pagkatawag o pagkapinili. Pagkatinawag o pagkapinili. Pagkatinawag di ay. Siguraduha mga kaigsunan. So kailangan pag ito manigurado ani. Matod pa sa katong gisulti sa itong igsoon, Brother James Pasanting Biloy Jr. na nigurado manggani daw tong buang sa mental hospital. Katawa si Elder Jaime. Ha? Gusto mo makabaluan ng joke nga story? Naay buang sa mental hospital mga kaigsunan, ning takas siya. Pagkatakas niya, nitawag sa dato sa mental hospital, na siya sa gawas.
After that, gitawagan yan, itubag ang nurse. Ana siya, kinsa niya sa, nurse, kanang, pakitanaw daw sa room 203 diha, kung napay tao, gitanaw po siya, kajot lang sir. Pagtanaw po daning nurse, siya, wala na, sir, wala na rabay tao din siya, ngano di ay sir, siya nga, anak po ang buang, gisugurado lang nako kung nakagawas na bagid ko. Nanigurado, manggani, kita pakaha, magaigsunan. Diba? Manigurado ta sa atong pagkatinawag o pagka pinili. Mauna ang pinaka-central sa message, mga kaigsunan, nga kita, ipakita nato atong pagtuo, mga kaigsunan, pinaagi sa atong binuhatan. Mata, dili ay, kay say by grace na mata, through faith, wala na tayo dapat buhaton. Ephesians chapter 2, verse 8 to 9, wala nagiapil ang Jis. Kung sige, sulti sa Jis, gibuhat ta para we are made to do good works para mubuhat og mga mayong butang. After nagpapako ang bugtong uboy nga Diyos sa dos Kalbaryo sa cross, wala na bata, makatunganga na lang bata, watay pagabuhaton para sa atong kaluwasan. Iyon guys, bala ang kasulatan, i-work out ang salvation. Work out ha? Pasabot na kaigsunan, gani si Abraham, bilang pagpamatuod sa iyang pagtuo, iyang gihalad, iyang kaisa-isang anak na si Isaac. Saan siya nga, ang sama ni sister, maluwas sa pinagis buhat, sultihan ta mo. Ha? Ang kaluwasan, gihatag na sa bugtong buhay ng Diyos, pero tulo ka buok ang stages sa kaluwasan. Kaya daghan kong mga pilosopo nga nakaistorya makaisunan. Kung luwas na ka, nga na pamang ka diri. Alam, kabalo kayo nana na mga pinulosopo nga ni istorya? Ha? Kabalo mo tulo ka buok stages. Katong pagpalansang sa bugtong buhay ng Diyos sa Kalbaryo sa cross, justification. Nga naman, ang katong pagkaladahalad manggod og karnero sa mga Israelita sa unang panahon, wala gyud siya nakapahingpit sa mga tao. Mga Israel kapasaylo, pero wala gyud nakapahingpit. Mao nang bugtong buhay ni Dios gi-offer niya ang kinabuhi. Mao nang nakaangkon ta og kaluwasan ug kagawasan sa atong kasalanan. So, ingon sa Hebreo makaigsunan, 8:12 ba na? Ug dili na nako mahinumduman pa ang inyong mga kasalanan. And I will remember your sins no more. So pasabot, sa usa gani nga pamaagi nga balaan ang usa ka tawo kung wala na siya sala. So sa unsa man pamaagi makuha nato ang pagkabalaan, pinaagi sa pagpasaylo sa atong bugtong ubuhi nga Dios, justification. Unsa may ikaduhang proseso ani makaigsunan? Mao ni siyang sanctification, mao ni ang process of transformation. After nato nga giluwas sa bugtong ubuhi nga Dios, nakabuhat na kag maayo sa imong isig ka tawo. Tama ba Pastor Alex? Nga dili na nako madumduman pa imong masala? Hebreo 8:12. After nga giluwas sa bugtong ubuhi nga Dios sa dos Kalbaryo sa cross, unsay buhaton nato makaigsunan? Nagbuhat na tag maayo sa atong isig ka tawo, Efeso chapter 2 verse 10. Nganuman, tungod ni sa balaang espiritu. Ang gigikatimbrihan tas bugtong mo sa Efeso 4:30, nga gigikatimbrihan ta makaigsunan para sa adlaw sa pagtubos. So mayon ta nga nayuban mahinambog sa ilang mga buhat. Kabalo ka makaigsunan, kung mahinambog ka sa imong buhat, masusama ka sa panahon sa Turi o Babel. Salvation by works. Sa usama pamagi, naningkamot sila og himo og turi para musaka sa langit. Unsa may gibuhat sa bugtong buhay nga Dios, gilibog ang ilang pinulungan. Aron di sila magkasinabtanay nganuman kay ilang plano lahi. Nagkahiusa sila pero duna sila'y daotang motibo. So, sanctification ang ikaduha nga stage sa salvation. Mao na ning nagbuhat ka og maayong butang tungod sa balang espiritu sa bugtong buhay nga Dios. Diri ka gibag-os Ginoo nga imong mga daotang binuhatan natalikdan na nimo tungod kay gibag-o ka sa bugtong buhay nga Dios sa balaang espiritu. Ikatulo, tulo ang process Tulo, glorification. Mao ning panahon nga pagbalik sa bugtong ubuhi nga Dios suutan na ka sa ihang puti nga biste. Pasabot pagkamatarong sa bugtong ubuhi nga Dios. Palakpakan na tong bugtong ubuhi nga Dios. Basta kay mo ana ninyo. Mana ninyo kay usahay itrap ra bata. Luwas na makamo, ano na paman mo dire? Naka-encounter ko gnana Muna magbantay ta, dili lang isa ang kaluwasan, tulo ang stages ana makaigsunan. So siguraduhon nato ang atong pagka-pinili o pagkatinawag. Makita unta sa atong buhat nga kita giluwas sa bugtong uboy nga Dios. Nisunod ta sa kasuguan kay tungod kita giluwas sa bugtong uboy nga Dios. Ug ang pagtuo dili ni siya passive. Ang passive mga kaigsunan wala kay pagabuhaton. Ang atong pagtuo active. Pasabot magabuhat kag mga butang nga uyon sa kabubuton sa bugtong uboy nga Dios. So,
We must be prepared. Dapat tang mangandam makaigsunan. Sa unsa man nga pamaagi makaandam ta. Tariha ni karon ani sila. Nanganhin mo diri karon sa adlaw nga pahulay sa bugtong buhi nga Dios. Wala ba mo ni agig pangandam sa inyong mga sanina para makaanhin mo diri? Ha? Mangandam ka, mubiyahe kag sayo, makaabot ka sa balay ang puanan sa bugtong buhis. Dunay pagpangandam na pagabuhaton. Ha? I remember ni ingon atong mahalop nilang pasuray, kita makaigsunan. Dugay ninyang giingon, buhi pa siya. Ningon siya makaigsunan, dapat naamoy isa ka backpack. Nga, pag once moabot ang mga katalagman, kanimay ani ng mga hitabo sa tong kalibutan garon, makuha lang nimo yung backpack kung makadagan ka dayon padulong sa gawas. Nga ang sulod sa imong backpack makaigsunan, duha ka sanina, duha ka kanang jogging pants, apilagpalda nimo, ayaw intawong pagdalaw isa ka malita. Maglisod kag dagan, mao nay tinuod. Importante, flashlight, power bank, importante ni ha. Gisulti na sa tumahal pilanggang pasulay. Flashlight, importante na sa panahon nga mag-brand out. O power bank, importante na sa panahon nga mag-brand out, makakontakta. Save ang inyong mga emergency contact. Kinahanglan natong naatay pagabuhaton. Ay, dili man kay panalipdan man ko sa Ginoo, di na ko ako'y pagabuhaton. Masusama ka tong tiguang bitaw nga nagpuyo skilid sa suba. Niyon ang balita nga, ang kanang gapuyo kilid sa suba, kanang ipabalhin kay naay bagyo nga moabot, mutaas sa mga tubig. Sa dili, kay may nampuon ko sa Ginoo diri ako. Niabot naman yun ang takna nga nagbagyo naman yun, nga taas ang tubig, nga iyang balay kay second floor na rooftop. Ha? So, ana siya, gay padalhan sa og, kuhaan makaisunan, bangka. Dili ko kay may nampuon ko. Luwason ko sa Ginoo. Kaya, di gihapon, padalhan sa jet ski makaisunan. Di gihapon siya. Sige siya, nisaka na siya second floor. Gipadalhan og kuan, eroplano, barko. Di gihapon siya kay luwason lagi sa bugtong buhi Dios. Asa dili ra ko kay may nampuon ko luwason ko sa Ginoo. Hangtod niabot na siya sa rooftop kay ang baha magkaigsunan nagkataas ang gataas. Sa dili ko diri ra ko hangtod nga eroplano na helicopter na niluwas niya. Di gihapon siya muuban og hangtod sa niabot sa point nga namatay gyud siya. Isa ka siya sa langit siya. Sabi, wa man ko ni muluwas sa Ginoo. Sa daghan kay ko gilpa, unsay isulti sa bugtong mo ni Dios, daghan kay ko gipadala nimo, wa man ka ni uban. Basi masusama ta na magaigsunan. Ha? Ang bugtong ubuhi nga Dios makaigsunan, protektahan ta niya, pero para sa ato ang bahin pod, naatay pagabuhaton. So sa paagi, mangandam sad ta. Panahon ni Noe nagandam siya wala. Di ba? Taas kay panahon gihatag ang bugtong buhi nga Dios. Muna ingon sa atong mahal pilangang basurahe, pag anda mo isa ka backpack ninyo, nga naa na dato tanan ninyo mga importanteng mga gamit. Ha? Flashlight, kanang pagkaon ng mga instant, skyflakes. In kaso mga kaigsunan, nga natrap ka sa usa ka lugar, nga wala kay makaon. Kinahanglan na siya mga kaigsunan. Kinahanglan na to na. Kinahanglan doon na tayong pagpanganda mga kaigsunan. Protektahan ta sa bugtong uboy nga Diyos mga kaigsunan, kita po dapat mangandam ta. Di lang ta magpatuyang mga kaigsunan nga naaman may bugtong uboy nga Diyos magpanalipod na mo. Wala gyud in taon ta problema ana mga kaigsunan, gyud ang bugtong uboy nga Diyos gauban nato. Pero anong nagpadala pa magsinugo ang bugtong uboy nga Diyos para magandam siyang katawan? Di ba? Tama? Gapadala pag sinugo para magandam sa iyang katawan. So dunay pagpangandam nga panghitabo. Kabalo kaning pagpangandam, i-take for granted ra, sayangon ra sa mga tao. Mag-abot na ni sa unahan, daghan ang magmahay, daghan maghinilakay ani. Nga naman, wala ka pangandam, walay kaon. Muna'y tinuod. Madumduman naman na ninyo tanan mga kaigsunan. Dapat doon na tayo pagpangandam. So, unsa man atong lifestyle, nining katapusan mga adlaw mga kaigsunan. Kabalo mo na mga lifestyle mga kaigsunan, kanang unsay kanunay mo ginabuhat ba? Ang tao nagkasakit tungod daw sa lifestyle, sa iyang pagkaon, kanang example, diabetes siya, kay sige nagkaon og tamis, mo na lifestyle niya. So, unsa may lifestyle nato, panginabuhi nato, atong kinabuhi, karong katapusan mga adlaw. Unsa man? Nagbasa pa ba tagbalang kasulatan o every Sabado rata mo uklab sa atong Biblia? Dayon mamapa pa dato Elder Jaime, papaan pa ang balaang kasulatan. Kay abog na kaayo, kay way abri-abri. Mao ka na mga kaigsunan? Unsay estilo nato sa katapusang unsay estilo sa atong kinabuhi ning katapusang mga adlaw? Una,
maging seryoso o magbantay ta, magmatngon ta o magtukaw ta sa atong pagampo. Muna isulti sa 1 Pedro 4:7 ganina. The end of all things is near. Hapit na ang katapusan sa mga butang. Busa, pagmalinaw ang unahuna og pagpugong sa kaugalingon aron kita makaampo. Doon na gyud dapat pagpugong sa atong kaugalingon. Ang anuman, pagdaghan tag yun na mga igsunan, pagdaghan tag kaaway, wa tay pagpugong sa kaugalingon, di tanta ka pokus og ampo. Nya magampo manggali ta, Ginoo, hampaka ra gud atong akong kaaway di adto. Ha? Dili nga na mga igsunan ha. Time is ticking closer and closer. Kung sa damgo ba nagipakita sa bugtong buhi nga Dios kay King Nebuchadnezzar nga gi-interpret ni Daniel, na natas pinakakuko sa tiil. Natas pinakakuko mga igsunan, tumoy-tumoy na gyud ni. Kabalo ko mo, makasulti ta mga igsunan, kita ang pinaka-bless nga henerasyon. Nga naman, kita nga henerasyon mga igsunan ang maabtan gyud sa bugtong. Maabtan nato ang bugtong buhi nga Dios nga munaog mga igsunan. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. Pero mao lagi mga igsunan, kita ang pinaka-bless, pero sa Mateo 24, muagi po tagdakong kalisdanan, rambol tanan. Sa upat ka corner sa kalibutan, gagunit ang upat ka anghel. Once makaigsunan, napatika na tanan, katawhan, smugdo, mubuhi na, pagbuhi na, linog, kamatay, gutom, mambuto ang bulkan, baha, gira, tanan na makaigsunan. Kita po'y makaagi, anak. Muna na makaingon ta, makaigsunan nga, naiuban nga gaingon i-rapture daw bago daw ang katalagman i-rapture. Ayahay gayga makatukad to sa langit nga wala kay pagbuhat. Kabalo ka makaigsunan. Nindot kaayo ng usa ka butang nga makuha nimo nga imong gihaguan. Tama? Sa tabang smugtong ways. Kana bitawng birthday nimo karon. Unya makaigsunan, ikaw nangandam tanan, ikaw galuto, ikaw gahugas, ikaw tanan. Then di ba pag abot ana sa kagabion nga matulog na ka makaingon ka, salamat Lord. Di ba? Tama? Makaya ta, salamat Lord, mao po ng pagsaka nato sa langit sa mga langit makaisunan. Pero kung di ta ubanan sa bugtong buhi nga Dios, tumbag yun ta. Mao nang, ingon sa atong mga bilagang pasulahay, hilaka nato ang ulahing ulan sa bugtong buhi nga Dios. Madawat nato na, kay mauni ang maghatag natong kusog makaisunan, ning katapusang mga adlaw. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. So, duol na ang panahon makaisunan, haduol na ang pagbalik sa bugtong buhi nga Dios. We cannot afford to play around. Ang sa isulti sa Efeso chapter 5, verse 15 to 16. Dalaygo ng bugtong ug buhi nga Dios nga mao si Ginoo Kristo. Efeso 5 versikulo 15 paingon sa 16. Busa pagbantay kamo pag-ayo sa inyong paggawi, dili ingon nga mga buang-buang, kundi ingon nga mga masinabuton, nga managpahimulo sa kahigayunan kay ang kapanahunan karon puno sa kalisdanan. Dalaygo ng bugtong ug buhi nga Dios. Puno sa kalisdanan. Pagbantay kamo pag-ayo sa iyong paggawi, dili ingon nga mga buang-buang, kundi ingon nga masinabuton. Asa mo nakabasa makaigsunan o another term? Asa na mga bersikulo inyong nabasa mahitungod sa buang-buang? Sa pulo ka birhen, tama? Kabasa mo dito, ang pulo ka birhen, nga ang 5, buang-buang. O gatong, tao nga gatukod o balay, ibabaw sa balas. O si term? Buang-buang ragi hapon. So may puntos bugtong buhi nga Diyos, ana. Kasabot ng kaigsunan, mahimo jud ang buang-buang kung wala jud ka naka-angkla sa bugtong ug buhi nga Diyos. Nagtukod kag balay ibabaw sa balas. Masusama ka sa taong buang-buang. Pag moabot ang mga pagsulay, moabot ang mga bagyo mga kaigsunan, maunsa man ang balay? Mubarog ba? Dili, gawa may pundasyon. Lahi ra sa taong gatugod sa iyang balay, ibabaw sa bato, kinsa maning bato nga gisgutan re. Walay lain kundi ang atong bugtong og buhi nga Dios. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. So niabot na kapanahunan nga karon puno na sa kalisdanan. Kano sa man gisulti ni Apostol Pedro 2,000 years ago, dugay na kayo. Mabitaw daghan na kay gaingon nga asa naman iyang saad nga sa iyang pagbalik. Sa panahon pa ni Pedro. Sa ato mga kaninunuan mga kaigsunan, sige na silang pangutana. Kano sa pambalik ang Ginoo, wala pa ni balik sa ilang henerasyon. Karon mga kaigsunan, kung sa ilaha ga-expect na sila, galaom na sila nga mobalik sa ilang henerasyon, unsaon na lang ka sa atong henerasyon karon? Naana sa tumoy sa kuko.
So kita mga kaigsunan, dapat ato ang gamito ng oras nga gihatag sa bugtong uboy nga Dios ug kani mga resources kung unsa man ato mga talento mga kaigsunan para magdala og himaya sa bugtong uboy nga Dios. Mag-share ta sa mayong balita sa bugtong uboy nga Dios, makita mo live sa ato mga kaigsunan, i-share ninyo. Ngano man, wala na gani ka nagwali. Unya, dili pa kaganahan mo share kay maulaw ka. Ang sa isulti diha ni Apostol Pablo, dili na ako ikaulaw ang maayong balita nga mo'y nagdala og kaluwasan sa katawhan. Kung dili mo ka mensahe mga kaigsunan, kabalo mga kaigsunan, ang pinaka-powerful nga mensahe, ang imong testimony sa kinabuhi. Nga naman, usay magud makasulti ta, di lang ko magmensahe sister, kay basi masipyat ko sa mga bersikulo nga akong ipagahubaron. Okay, given, dili ka mo mensahe. Pero kana imong testimony sa imong kinabuhi, dili ka pwede masayop, anak, nga naman, experience man nimo na. Munang every Sabado, kana bitong hinahinayon nimo nga mo istorya ka sa atubangan. Dili ba nga nakadali, kabalo man ko. Dili na nakadali nga mo istorya sa atubangan, kabalo mo sa gibati nako first time nako natubang ang mga pastor ug elder. Birthday ni Pastor Lahi nga nag-istorya ko sa kadaghanan. Dili nga nakadali, pero ngayo lagi ko kusog subugtong mo ng Dios. Gilantan pagid ko ato nga time. Ngano man, dako akong tahod sa mga pastor elder, man akong gisulti ni Pastor Lahi. Nakaana jud ko nga di mo lalim ang trabaho sa imong mga pastor elder mahal. Kay nakatindog ko sa pulpito katong panahon nga buhi pa siya, iha kong paistoryahon testimony sa akong pagtrabaho nga wala jud ko ni trabaho og Sabado. Di lalim gadug tuyo kang istorya. Kudi gyud ay dalalim ang trabaho sa ato mga pinlanggam pastor elder. Palakpakan nato mga kaigsunan. So, tan-aw nato ang ato ang espirituhanon nga lakaw mga kaigsunan. Susiho nato ang ato mga liho kunahuna og pamatasan nga maoy kalabutan sa atong pagtuo. Ang uban man gud mga kaigsunan, ang tan-awon lang ang panggawas. Samot ng mga Pariseo, misunod sila sa kabubuton sa Ginoo, pero ang kasing-kasing way pakialam sa isig ka tao. Ginoo, di ko pareha ning kawatan, kaning mananapaw, kaning maniningil ng buwis. Di ko pareha ning tax collector ani Ginoo. Ako, nagsunod ko sa imong sugo. Nagsimba ko sa alay papahulay. Kabalo ka makaigsunan, sultihan ta mo. Sa unang panahon sa bugtong buhi nga Dios ug sa mga Pariseo, kabalo mo unsay gilalisa nila? Wala man sila galalis kung unsa gyud ang adlaw ipapahulay, Domingo ba o Sabado. Wala man sila gilalisa na. Ang gilalisa nila unsaong pagbalaan ang adlaw ipapahulay. Mao na gilalisa nila. Unsaong pagbalaan kay ang Pariseo, grabe man kayo kamitikuloso. Bisag gagmay mga detalye, pareha ng pag-inom lang og tubig sa luron pa. Pareha nang na ako'y panyo igsuon, gisipon ko karon, di ko pwede makuot sa kong bulsa. Trabaho na para nila. Munang kung ikaw sipunon ka sa panahon sa Pariseo, hikot na lang nadaan rin sa imong kamot. Para, mutuloy yung sipon, ana lang, kay kumukuot ka, para sila, trabaho na. Ihana kami tikuluso ang mga Pariseo. Pero sa isuldes, bugtong mo ng Diyos, kung dili sad mo mulabaw sa pagkamatarong sa Pariseo, dili mo makasulod sa gingharian sa langit. Makaana kang mauna mag-inistrikto jukuron. Kabalo ba mo unsay kulang sa Pariseo? Hustisya, kaluoy, sa isig katao o gugma. So maulang ni ang kulang nila nga ipapuno sa atuas bugtong ubuhi nga Dios sa tabang sa balang espiritu. Nasunod nato ang sultis balang kasulatan, paminawa ang mga tudlo sa Pariseo pero ayaw sunda ilang gibuhat. Ano man, kusog man sila mo. Sa akong nadumduman sa igon ni Pastor Lahi, pag nakaputi na sila makaigsunan, na imugunit ganit nilang makasasala. Uy, ayaw ko guniti, kay balaan ko karon. Ingana na ang mga Pariseo. Wala sila'y hustisya. Wala sila'y pakialam ang kaigsunan kung nakapasakit sila sa isa katao, basta nasunod nila ang kasuguan. Mawito na akong gitapik kung pagtanaw mo sa Pastor Lahi Live. Internal law of the kingdom of God, magunas kasing-kasing. Ingon ang kasulatan, sa una, ayaw pagpatay, pero dres bagong tugon, gipadako sa bugtong buhi nga Dios. Matthew chapter 5 verse 22 ba na? Kung naa kay kasuko sa imong isig katawo, samara nga nipatay ka. So mag-una tanan sa kasing-kasing og hunahuna. So bantayan nato mga kaigsunan. Nag-coincide ba ni sa atong pagtuo kani atong lihok? Makita unta sa atong nilihukan nga doon natay pagtuo sa bugtong buhi nga Dios, sa atong hunahuna og pamatasan. Unsa man ning pamatasan? Mao ba ning manglait ka sa imong isig katawo? Mao ba ni magsulti ka o mga sakit nga pinulungan sa imong isig katawo? Mao ba ni ang pamatasan sa Ginoo?
Mao ba ning manglibak ka sa imong isig katawo? Mao ba ning mangchismis ka sa imong isig katawo? Ha? Mo na giingon sa itong mga bilang pastor lahi, kung wala kay masulti nga nindot, paghilom na lang. Ha? Paghilom na lang. Kaysa makapasakit ka sa atong pinulungan kita hukman. Nindot na unta kay nasunod mo ang kasuguan pero di ay kusog ka manglibak, kusog ka mangdaot. Mo na giingon diya sa Matthew 24 nga nay ulipon. Kay gaingon siya siyang kaugalingon nga dugay pambalik ang akong agalon, gikulatan niya ang ihang kapwa ulipon. Unsa man ning ulipon nga nagsimbolo sa mga leader, pastor, elder, preachers, magtutudlo, o ilabot silahi. Ha? Ngano man? Kay ang iyang pagtuo siyang kaugalingon, dugay pa mobalik ang agalon, ang bugtong buhing Dios, maunang iyahang gipuno og libak og chismis ang iyahang kapwa ulipon. Mo na nahitabo karon. Di ba? Nakita ninyo? So dapat makita nga datay pagtuo, mga igsoon na makita sa atong lihok, sa atong pamatasan ug nahuna. Resulti diha, mabinantayon ta about sa atong spiritual journey, sa atong paglakaw espirituhanon. Ang sa resulti diha Salmo chapter 109 verse 105. Unsa kay Bisaya ang 109? 109 versikulo 105. Ha? Ako lang gi-practice na yung misa. Ang sulti diha, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang imong pulong mooy lamparahan sa akong mga tiil o kahayag sa akong mga dalan. Unsa man nga pulong? Balaang kasulatan. Ha? Balakpakan na to ang bugtong pong Diyos. So, dapat ning katapusang adlaw natay focus atong kaugalingon sa mga butang nga para sa bugtong pong Diyos. Kabalo mo kay sunan? Ning katapusang mga adlaw, daghan kayo mga distraction sa kalibutan. Tama? Daghan kay distraction. Ang kalibutan, makaigsunan, offers a lot of things, makaigsunan, para madistracta. Para gubon ta sa usang nga pamaagi. Artificial intelligence. AI. Kanang pag-scan sa imong iris. Daghan kay gina-offer ang kalibutan sama sa pag-offer ni Satanas sa panahon nga iyang kasi gitintal ang bugtong ubuhi nga Dios. Nakita nimo ning gingharian, kani tanang butang. Ako ning ihatag nimo, luhod lang sa ako . 'Di ba? Nagtuo mo tanan panalangin gikan sa Ginoo? No. Samot nagmatandog ninyong adlaw papahulay? Di magod si Sir kay dako kay akong makuha karon manggod kay Sabado nang manghatag man daw gud sa kapitan natog tag 10,000. Nya napay gyud libre bugas isa ka sako. Sa panalangin na ni Lord, ayog ka bala ka Lord, muhatag na kong ikapulo og halad. Bayran pa nimong Ginoo. Ha? Dili tanan panalangin isulod sa imuha, panalangin nagikan sa Ginoo. Kay bisag si Satanas mo kayang muhatag og panalangin. Sa usang pamaagi makabalo kong panalangin is Ginoo, sister. Kung kabubuto na sbugtong mo yung panalangin na niya, pareha na, adlaw papahulay, na ay hatogon sa barangay, 10,000. Tanaw nimo kabubuton ba na sa Ginoo nga kuhaon to nimo dito? Panalangin ba to niya para nimo? No. Mao tong temptasyon nga gibuhat ni Satanas sa bugtong ubuhi nga Dios sa panahon sa wilderness. Ha? Oh, kanang mga senior, kanang mga piko, kanang mga seminar. Ha? So, gi-instructionan ta ni Apostol Pedro makaigsunan nga ato daw klaro atong limpyuhan atong nahuna makaigsunan og magbinantayon ta sa atong pagampo. Ngano man? Dili ta ka-focus og ampo makaigsunan kung daghan og saba sa atong palibot. So lahi ganig ampo diha na naisig yaw-yaw dato spikas, naisig pangasaba, di ba dili ka ka-focus. Naisig panawag, naisig hilak. Dili ka ka-focus ngano man? Ay mo nahuna sa baa ani nila oy. Bis gaampo ka na malikas anong kasi mo nahuna? Ha? Tinuod dili. Sulay daw diha ampo ka diha nya saba kay mga tao naisig hilak, naisig pangaw, naisig away, naisig pangasaba. Di ba? Di ka ka-focus karong panahon na kinahanglan nato mag-focus sa pag-ampo. Samot na sa pamilya. Pag matas buntag, pamilya, uban sa anak, sa mama o sa papa, pag-ampo mo. Ha? Mas nindot gani nga mag-ampo mo tunga-tunga as gabi para pud makakanta po tanang kahit sa ating gabi. Ako'y sadyang gumigising para makakanta ta ana kay kung dili ta mataog alas 12 makakanta bare ta ana. Ha?
Pareha nang, ingon ni Pastor Layman, kanta nga, wala ako Ginoo, nagakinahanglan, na 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 na. Dili ka sa litok, kaya nga naman, kinahanglan magkwarta. Di ba? Mukhang tata ka nang mubagay sa gibuhat po nato. Pareha nang, sa buhing Diyos, sa kanunay, pagka maayo mo. Magpasugo ko, basta maabot na nga part kay, na 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 na. Naman, di man magpasugo. Mauman. Nya mo kanta pa ka nang wala ako Ginoo, magakinahanglan? Ha? Nya usa pa mga igsunan, sulayin ninyog matag alas 12 sa gabi. Very powerful ang kana nga oras nga naman. Tulog ang ubang mga tao na sulo nimo ang bugtong buhi nga Dios. Ha? Deposit po. Tari na ta sa pangayo sa Ginoo, deposit ba, deposit. Alas 12 sa gabi gani, sulayin na ninyog ampo mga igsunan. Sulay mo ampo sa alas 12 sa gabi. Ha? Samot na karon mga panahon na mga igsunan. Now is the time, mga igsunan, to be more prayerful than ever before. Kung ikaw nag-ampo ka sa una kasara sa isa kadlaw, i-double na nimo, i-triple na nimo, i-quadro na nimo, nga naman, i-quadro alas na nimo. Nga naman, mas karon ang kinahanglan ang atong mga pag-ampo, mga igsunan. Remember sa panahon ni Lot, nakipag-negotiate ang bugtong buhi nga Diyos, si Lot sa bugtong buhi nga Diyos ay si Abraham. Yung si Abraham, Ginoo, kung naabay 50 ka buok diha nga matarong, imo ba nang silutan ng lugar kauban ng mga matarong? O sa igisulti sa bugtong buhi nga Diyos? Dili. Ni baba ang negotiation hangtod pulo. Niya pa silang pagkaluoy ani nila Lot, bisag 5, wa man gyud sila kaabot. Pilang anak ni Lot gani? 2 ka buok. Asawa ni Lot og si Lot, 4 ra, bisag 5, wa sila kaabot. Ha? So, ang nahitabo mga kaigsunan, gisilutan ba itong maong lugar, bisag naapa si Lot dato o nakagipagawas na sila? Gipagawas na sila. So, importante mga kaigsunan nga maglakaw ta kauban ng bugtong buhi nga Diyos ang pamaagi, pag-ampo og pagbasa og balaang kasulatan. Kay sa panahon nga maglakaw ka kauban ng bugtong buhi, daghan og mga sekreto nga i-reveal ang bugtong buhi nga Diyos sa imuha. Para ni Enoch ba? Ha? Magtukaw ta mga kaigsunan. Muna'y giingon bisag ang bugtong buhi nga Diyos giingnan niya ang mga disipulo. Matthew chapter 26 verse 41. Dalay ko ng bugtong buhi nga Diyos. Pagtukaw o pag-ampo aron dili ka mo mahulog sa tentasyon. Ha? Pagtukaw. Ano sabi pagtukaw? Pagmata o pag-ampo aron dili ka mahulog sa tentasyon. So mao ni nga bersikulo mga kaigsunan, nagpahinumdum ka nato ang mga bahin sa espirituhanong gubat nga nahitabo sa atong palibot. Ha? Magtukaw, pagtukaw ug pag-ampo. Sama sa akong nabasahan sa post ni Elder Jaime. Kung saan man pagtukaw, ani, sister nga, katulgon, mangyod ko. Kay nabilar man ko 10 atong kuhan, sapi. Ha? Kung saan man ako pagtukaw, ani, sister nga, gikapoy man ko sibuk na akong trabaho, sibuk adlaw. Kung saan man ako ni pagtukaw, ani, nga ron, sister nga, katulgon, mangyod ko ng orasa, alas 12. Mga kaigsunan, mo ginay giingon diha mga kaigsunan, nga dasig ang espiritu apan luya ang lawas. Kagabi din, namugaw man si Sir Sheena na ako kay nagpa-alarm, nalay ko alas 12. Pukaw ko, mata ko, mura yung taon tag zombie nga gikan natulog ni matag kalit. Gaampo ko sa una-una. Di man ko, magampo ko mga kaigsunan, di ko magkanang istorya. Ako, mamugisulti ni Pastor Lahi. Kayo sahay magod kawato ni Satanas imong pagampo. So, ampor ako sa nahuna. Lagi, luya laging lawas, dasig ang espiritu. Makabati na mga anak, balik na po kasi mga ampo. Tinawad ba ya? Ha? Mag-ampo ka din, matintal ka ba nga maana, yun mong, so pag matumba na yung ulo, ampo na po balik. Ha? Sugod na sad, padayon lang. Tinuod ba na makaigsunan? Pero kung sa isulti ni Pedro makaigsunan, ha? Nga importante ang pag-ampo makaigsunan kay mauni ang makatabang sa tua para mabuntog nato, ma-overcome nato ang kaluyahon sa atong lawas. Temptasyon. Ha? Mauni ang atong panlaban ang pag-ampo makaigsunan. Tanawa, atong panahon nga naa sa Garden of Gethsemane ang bugtong buhi ng Diyos. Matthew chapter 26 verse 36 to 46. Matthew kapitulo 26, versikulo 36, paingon sa 46. On the night before ang crucifixion sa bugtong mes, bago siya ipalansang sa Kalbaryo sa cross, nag-ampo ang bugtong buhi nga Diyos. Unsa man tong oras nag-ampo ang Ginoo ato?
Gabiing dako. Alas 12, nga naman. Ayang kauban, si Pedro, si Santiago, o si Juan. Nakatulog habang kapaabot sa bugtong buhi nga Dios. Kung sa'y gisulti sa bugtong buhi nga Dios makaigsunan, pag ampo niya, gibalikan niya yung mga disipulo, nakatulog. Ha? Kung sa'y sulti sa bugtong buhi nga Dios, mingon siya kang Pedro, busa, dili ba ka mo makatukaw, uban ka na kog usa katakna? Ha? Dili ba ta makatukaw makaigsunan? Alas 12 sa gabi dili ta makamatag yun, ana? Ha? Naiuban nga, dili na lang matulog para paabuto ng alas 12 sa gabi Usahay, ako yun na. Bisa, gaduka na kay kong mata. Unya, kuha na lang, kanang 15 minutes na lang, 11:45 na. Kay hapit na ba? Pastilan mo, tumog sa dili. Maumpoy panahon nga, nakatulog na gitpog ko. Alam mo, mata kag alas 12 pa. Ha? Kay, nagpaabot lagi ka, unya kay, huipan, magiging mong mata, gaduka, magigagayo. Diba? Pero pa-scroll gani na o kuhan diya sa TikTok, sa Shopee, sa Temo, sa Shein, diba? Dugay kayo, magbuntagan pa. Ispaistoryahan nag-iyang uyab. Diba? Anda makigbilar, basta uyab ang kaistorya. Bisag bago pagkakita, pag-abot sa balay, chat-chat na sad, video call. Ah, may bala sa mama, usa man anak. Wa na gid mo pakapahulayan inyo ha? Sige chat-chat ninyo. Ay so wala mong good mo. Ha? Tago-tago na yun ang kuanda yon, cellphone sa bulsa. Ha? Pag uyab ang kaistorya, kayang bilaran. Pero pabasahag Biblia, katulgan ra. Tama, dili? Diba? Samot ang mga batanon-batanon, kamo ang pag-asa ng bayan. Ingon ni Dr. Jose Rizal. Ha? Mga batanon, kamo daw ang pag-asa ng bayan, ingon ni Dr. Jose Rizal. Mga batanon karon makaigsunan, may pasamong panahon. Sa 90s, nga naman, amo ang mga kaubanan makaigsunan, mga sipunon man misaw ng panahon. Pero wala man good kayo technology sa unang panahon. So, so man mo pag touchscreen nga 3310, ramay 3310, ramay cellphone sa unang panahon. Unya, tipid pag yun ka og text kay ang piso, pila ra to ka buok, isa ra ka text, ino mo, akyo, musta na you? Tinood? Tawa na si Brother Anton. Diba? Unya, naay-anli sa una si TM mga kaigsunan, ngang anli niya magsugod alas 10 yata sa gabi, hangtod ra sa kadlawon. Sa una, mabilar gid in taon ka. Pero karon mga kaigsunan, naay Biblia na apps, naay Biblia nga kanang balang kasulatan gyud, naay apps, di gyud mo in taon mo uklab. Imbis nagpa-remind na di ato kanang nami Bible app sa cellphone, magpa-remind kada buntag kani nga bersikulo, morning devotion, dili pa gyud mauklab-uklab ipataas pagbalik. Ay cancel, tinuod dili. Ha? Maka na nga okay ra na sister oy, importante nga kuan, nga importante buhi. Ha? Kabalo ka makaigsunan. Kung ikaw nagaampo na karon, you need to pray more. Ha? Prayer is power. Mao na'y tinuod. Gamahanan gyud ang pag-ampo in town para malabanan na sukli ang yawa aron mo karitil og dagan. Kaya ba nato ng suklan sa atong kaugalingong kusog? Dili ka kapitkan sa yawa ana? Ha? So sa nga pamaagi suklan nato ang yawa pinagi sa ampo. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios kauban, ang bugtong buhi nga Dios. So, daghan tag mabuhat makaigsunan kung mag-ampo tadaan ay ha ta magplano. Kaysa sa magplano tadaan ay ha ta magampo pakyas gyud ang dulo ana. Nganuman, before ka magplano, iampo sa nasbugtong buhi nga Dios kung mao ba gyud nay kabubuton niya para sa imong plano. Ang uban manggod, Ginoo, mao ni ang akong plano, Ginoo. Ha? Ay ha ra ka mo konsulta pag mahuman na ka og plano. Pakyas gyud na igsuon. Unya, na-arrange na nimo tanan, nakaplano na ang tanan. Unya, di dayo may kabubuton sa Ginoo, sa bugtong buhi nga Dios. Suko dayo yung kasbugtong buhi nga Dios. Dapat ampo daan ay ha ka magplano. Unsay sulti sa balang kasulatan sa 2 Timoteo kapitulo 3 bersikulo 1, apan hibaluoy kini, adunay mga panganahon nga makalilisang sa katapusang mga adlaw. I remember nagchat sa ako si Brother James Biloy gahapon. Nya na sa sukad-sukad sa mga earthquake na iyahang na-experience, ang gahapon daw sa Davao ang makalilisang.
7.4. Ha? Oh, galinog gihapon. Unya nagsugod na og pausok ang kuan, Taal Bulkan. Ha? Kabalo mo mga kaigsunan, sultihan ta mo. Si Satanas makaigsunan, kabalo siyang haduol na ang katapusan sa iyang mga oras. That's why, nagdoble iyang effort makaigsunan para mangawat, para mupatay, o gubon ang mga bugtong na anak sa bugtong ubuhi nga Diyos. O say gisulti sa Revelation chapter 12 verse 12, maglipay ang langit, apan, alaot ang yuta kay mikunsad ang yawa nga suko kaayo, kay nakahibalo siya nga haduol na ang iyahang panahon. Mao to siyang panahon nga gitambog sa dire. Suko kay siya, mao nang nadala niya ang 1/3 nga mga manulunda gikan sa langit sa mga langit. But that's why we need to be watchful and prayerful. Kay pareha aning galinog na, nagubat na, usa pa ning mga baha dire, bagyo didto. Daghan na kayong katalagman makaigsunan. We need to pray more makaigsunan to be able to overcome these things. Ang sa isulti sa 1 Pedro 4:17-18. Dalay ko ng bugtong ug buhi nga Dios nga mao si Ginoong Kristo. 1 Pedro 4:17 paingon sa 18. Kay ang panahon nga nagapakasugdan ang pagtuman sa hukom diha sa balay sa Dios. Ug kon kini magsugod man kanato, unsa man kahay dangatan sa mga tawo nga wala magtuman sa maayong balita sa Dios. Ug kon ang matarong lisod man ganing maluwas, unsa man kahaunyay dangatan sa mga dili Diosnon og makasasala, dalaygon ang bugtong og buhi nga Dios. Unsay gisulti? Judgment starts at the house of God. Ang paghukom maguna sa balay sa bugtong og buhi nga Dios. Mao na ba ning hukman ta makaigsunan, diri ta una hukman tapos mao ba ni makadetermina sa atong kaluwasan kung maimpierno ba ta o malangit? Ang pagsabot diri sa paghukom makaigsunan, mao ni ang unang sulayan ang katawhan sa bugtong ug buhi nga Dios. Diri ta gina-refine makaigsunan. Ginatesta sa bugtong ug buhi nga Dios pinagi sa mga pagsulay sa kinabuhi, kasakit makaigsunan para mas mulig-on pa ang atong pagtuo diha sa bugtong ug buhi nga Dios. Mao na sa ang paghukom maguna sa balay sa bugtong ug buhi nga Dios. Kita ang unang sulayan. Giayag ta, tama? Giayag ta, wala? Giayag ta. O Mateo 24:13, ang mulahutay sa katapusan, mamaluwas. Palakpakan na itong bugtong buhi nga Dios. So, unsa pa atong i-possess? Unsa pa atong dapat makita sa atong lifestyle ning katapusang adlaw? Ikaduha, possess and show the fruit of the Spirit. Mabasa na to sa 1 Pedro 4:8. Dalay ko ng bugtong ug buhi nga Dios nga mao si Ginoong Kristo. 1 Pedro 4:8. Og labaw sa tanan, batuni nga mainiton sa kanunay ang inyong gugma sa usa ug usa. Sanglit ang gugma magatabon man sa kapid-an ka mga sala. Dalay ko ng bugtong ug buhi nga Dios. Palakpakan na to ang bugtong buhi nga Dios. Unsa man pagbato na mga igsunan pinahitay naman. Muna yung niingon diya Santiago mga igsunan, pagbantay mo kay basin mga ut-uta aning tanan. So batunan nato ang gugma sa usag-usa kay ang gugma maoy nagtabon sa kadaghanang sala. Pinaagi sa gugma sa bugtong ubuhi nga Dios makaigsunan, gisakripisyo niya ang kaugalingon dito sa Kalbaryo sa krus. Munang kitang tanan nakaangkon ta og kagawasan og kaluwasan gikan sa atong kasalanan. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. So, sa usa man pamaagi nga ipakita nato ang bungas balang espiritu. Galatia 5:22-23. Ang fruit sa balaang espiritu mao ning gugma, kalipay, kalinaw, pagpailob, pagkamaayo, pagkamatinud-anon, o pagpugong sa kaugalingon. Nakapugong na ba ka makaigsunan? Nga pag once nabanggaan lang ka, wa ba nimo balusi? I remember katong storya ni Pastor Lahi sa usa ka babae nga Pilipina nga babae ug foreigner. Ang Pilipina nga babae makaigsunan natumban ang iyahang tiil sa foreigner. Unya kay giantos lang niya, gipugma niya iyahang kaugalingon nga makasultig sakit kay di man siya kabalo mo English. So giantos ang gyud niya. Gitatumban na sa foreigner ang iyahang tiil. Dayon nihilak lang siya, natingala ang foreigner nganong nihilak siya. Kay dili siya kabalo mo English. Kabalo mo kaigsunan. Nitudlo lang siya sa iyang tiil. Kay di man kabalo.
ang ending makaigsunan sa panghitabo ato gipakaslan siya sa foreigner kay duna siya pagpailob. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. Ha? Naagi bunga makaigsunan pag ipakita nato ang bunga sa balang espiritu. Makabalo ka nga ang tao nasa iya ang balang espiritu sa bugtong buhi nga Dios kung makita nimo ni na bunga. Gugma pagpailob, pagpaubos. Makabalo ka makaigsunan. Kay ang yawa makaigsunan nasa'y kaugalingong balaod. Sa panahon nga, wala niya nailog ang trono sa bugtong buhay dito sa langit, sa mga langit. Gitambog sa Dares Yuta, kaubanan ang 1/3 sa mga manulunda. Nagbuhat po siya ng kaugalingong balaod. Nagbuhat sa kaugalingon po niyang kinaiyahan. Unsa man nga kinaiyahan? 2 Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 2, paingon sa 4. Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios sa mga sa Ginoong Kristo. Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 2, paingon sa 4. Kay ang mga tao unya magga mahigugmaon man sa ilang kaugalingon, mga hinapi, tigpagawal, hambugiro, tampalasan, masukihon sa mga ginikanan, walay igabalos, dili Diosnon, walay pagbati sa paghigugma, dili malukmay, tigbutang-butang, mapatuyangon, mabangis, dili mahigugmaon sa maayo, mabudhion, madali-dalion, tigpaburot, nga nagahigugma sa kalipayan, inay sa Dios unta hinuon. Dalaygon ang bugtong og buhi nga Dios. Palakpakan na to ang bugtong buhi nga Dios. So, pag nakita gani nimo ni sa usa ka tawo, maunay kinaiyahan sa di lang may sulod ako kinaiyahan ni Satanas. Ha? Tanan na makaigsunan. Kung ang bugtong ubuhi nga Dios naa siya'y karakter. Galatia 5:22-23 akong gisulti ganina. Gipakita ang bungas balang espiritu, gugma, kalipay, kalinaw, pagpailob, pagpaubos, pagpugungos kagulingon. Opposite pud ang karakter sa yawa. Nga naman, hambugiro. Masukihon sa mga ginikanan. Pasabot, unsa ni masukihon? Musukol og ginikanan. Ning katapusang mga adlaw mga igsunan. Walay pagbati sa paghigugma, walay igabalos, tig butang-butang. Tig butang-butang. Kay kaning si Satanas, slanderer maguni sa hilig magbutang-butang. Pareha atong iyang giingnan si Eva nga, dili man gyud mo mamatay. Kundi maabrihan lang inyong hunahuna, masusama mo sa Dios. Bakakon. Mao ni makaigsunan ang bunga pod ang kinaiyahan ni Satanas. Murag ang bugtong buhi nga Dios makaigsunan. Kabantay mo atong naglakaw siya, nakita sa og fig tree. Unsa Bisaya sa fig tree? Unsa ganin na sa igos? Unsa igos sa Tagalog maguna? Fig tree. Atong i-search direct sa kuan be Bisaya. Kahoy nga igos. Kahoy nga igos. Wala man na diri. Naara dito sa Israel. Fig tree man kaigsunan. Nakita sa fig tree man kaigsunan. Abi niya pareha inana o. Pareha na. Nadiha ang Diyos sa kakahuyan. Pareha na makaigsunan. Dagahan og dahon. Layo pa lang ang bugtong uboy niya Diyos. Nakita niya ang fig tree o kahoy nga igos. Daghan og dahon. Expected, pag daghag dahon, na ay bunga. Sakto? Pero pag duol niya makaigsunan, kay gigutoman atong bugtong uboy nga Diyos, gigutoman siya makaigsunan, nakita sa fig tree nga daghag dahon, niya walay bunga. Iyahanggi, o sige buhat niya. Suko kay ang Ginoo, gitunglo niya. Suko gyud kay siya, kay gigamitan gud niya exclamatory god. O sa sulti niya? Hinaot nga dili naka mamunga pag-usab. Unsa man hitabo atong fig tree? Namatay. So, nagpasabot ni mga kaigsunan, nagsimbolo ni siya sa espiritual nga dili pagka matinud-anon ug dili pagka mabungahon. Masusama sa mga Pariseo. Tan-awo nimo daghan kayo og dahon mga kaigsunan sa gawas, gabuhat og maayong butang, pero ang sulod di ay mga kaigsunan dautan. So diri gisimbolo sa bugtong ubuhi nga Dios, kulang ang ilang tinud-anay nga paghigugma sa ilang isig ka tawo. Mao ni ang bunga nga gisgutan sa bugtong ubuhi nga Dios. Nga iyahang gitunglo tungod kay wala namunga. Namunga makaigsunan ang bunga makita na sa atong kasing-kasing. Out of the abundance of the heart,
the mouth speaks. Kung unsa ang kadagaya sa imong kasing-kasing maotoy mugawa sa imong baba. So mao to mga kaigsunan nga iyang gi tunglo og katong nga punuan namatay dayon. Mateo 21 versikulo 18 paingon sa 19. So sa gisultis bugtong buhi nga Dios sa Juan 15:8. Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios nga mao si Ginoo sa Kristo. Juan 15 bersikulo 8, ang akong amahan mapasidunggan sa diha nga mamunga kamog daghan, og nga sa ingon pagahimatud-an nga kamo akong mga tinun-an. Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios. Unsa kay ning bunga atong gisgutan? Una, applicable ni sa duha. Ang bunga makaigsunan, Galatia 5:22-23, bungas balang espiritu. Mauning paghigugma nimo sa imong isig katao, doon na kay pagpailo, pagpaubos, ug pagpugong sa kagalingon. Ug ang ikaduha, mamunga ka pinaagi sa bautismo, nga magdala ka og hamiling kalag atubangan sa bugtong uboy ni Dios pinaagis balang espiritu. Once gani nga di ka mamunga, pagaputlon ka. Og ilabay sa kalayo. Timan-in ang makaigsunan. Now makaigsunan mo na ni ang panahon nga ipakita nato ang bunga sa balaang espiritu. Iampo nato pangayoon nato ang balaang espiritu sa bugtong buhi nga Dios ug naa man gani ipakita pod sa yawa ang bunga sa iyahang karakter makaigsunan. Mo na giingon ni Apostol Pablo, ayaw sukli ang dautan, sukli og maayo. Niyon sila pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Unya ka ng tinapay bagtok man kaipod. So in the last days, mga kaigsunan, people will show the fruit of darkness. Di ba? But as ipakita nato ang bunga sa balang espiritu sa bugtong uboy nga Dios. Amo na gisulti diya sa Juan 13:35. Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios nga mao si Ginoo sa Kristo. Juan 13:35, ang tanang tao makaila nga kamo nga mga tinun-an ko pinaagi niini. Kun kamo maghigugma ay sa usag-usa. Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios. Di ba? Sa naghigugma manako sila sister, sila man ang dili. Kablo ka maigsunan di na gyud imo na problema. Problema na sa mga taong sigigdaot nimo. Wala kay kasuko nila pero sige sila pandaot nimo, problema na nila na. Importante ayaw lang po sila iampo nga madagma sa unahan. Ang bugtong mo iampo ninyo ang mga taong kadaog-daog ninyo. Pag-ampo ni nga sama sa pag-ampo sa bugtong buhi nga Dios didto panahon nga gipalansang siya sa Kalbaryo sa krus. Amahan, pasaylua sila kay wala sila kabalo sa ilang gibuhat. Malakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. Dapat makaigsunan gamiton nato. Magpagamit ta. Dili kay kita mo gamit. Kita ang gamiton sa balaang espiritu. Gamiton nato makaigsunan ang mga regalo nga gihatag sa tuwa sa balaang espiritu. 1 Pedro 4:11. Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios nga mao sa Ginoo sa Kristo. 1 Pedro kapitulo 4 bersikulo 10 paingon sa 11. Sumala sa hiyas nga nadawat sa matag usa, gamitan ninyo kini alang sa usag-usa, ingon nga maayong piniyalan sa nagkalain-laing grasya sa Dios. Ang tao nga magasulti, kinahanglan magasulti siya ingon sa sinultihan sa pulong sa Dios. Ang tao nga magaalagad, kinahanglan magaalagad siya ingon nga may gahom nga hinatag sa Dios, aron nga sa tanang butang ang Dios pagahimayaon pinaagi kang Hesukristo kang kinsa ang himaya ug ang pagkagahom hangtod sa kahangturan. Amen. Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. Happy Sabbath. Unsa gina gamito nato ang gipiyal sa tuwas bugtong buhi nga Dios makaigsunan. Dapat mapakita ni nato makaigsunan sa tabang sa balaang espiritu nga kung sa may gihatag nga talento o skill sa tuwas bugtong is gamito nato para sa kahimayaan sa bugtong uboy nga Dios. Ug usa pa makaigsunan, dapat mabago atong thinking sa panahon nga giunahuna nato nga hapit ng pagbalik sa Ginoo. Dapat atong naon kanunay mobalik ang bugtong buhi nga Dios karon. Mobalik ang bugtong buhi nga Dios karon para depende ni maka-apekto ni sa atong pagabuhaton. Kabalo ka makaigsunan, pagkabalo kang layo pa imong lakaw, dili pa ka mangandam. Tama? Example na akay atinan nga event,
kabalo ka, layo pa kay to, dili pa ka mangandam. Ang tao mga igsunan, mangandam, dato na ura-urada. Hunahunao na to kanunay, nga mubalik ang bugtong buhi nga Diyos karon. Aron, nga musubay ta sa kabubuton sa bugtong ubuhi nga Diyos, sa tabang sa iyang balang espiritu. Every good thing makaigsunan, kung sa may naa sa atua, ang tagiyan ni ang bugtong ubuhi nga Diyos. Ug dapat gamito ni nato para sa iyang katuyuan, diri sa kalibutan. Na ay warning ang bugtong ubuhi nga Diyos, ang katapusang adlaw, kabalo ko, kumuna kay ni sa atua. Madungog na nato ni sa mga mensahe sa mga pastor elder. Matthew 24:24. Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. Mateo kapitulo 24 bersikulo 24. Kay mutungha ang mga mini nga Kristo ug mga mini nga propeta ug magapakitag dagkong mga ilhanan ug mga katingalahan aron sa pagpahisalaag kun mahimo bisan pa sa mga pinili. Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios. Di ba, very common na ni mga kaigsunan kabalo ko, permente na nyo na dungog, nga naimutungha, nga mini, nga propeta, nung ako nilang gibasol dayon. Mga kaigsunan, mabasa man mo na Efeso 4:11. Nga nagkaloob, naghatag ang bugtong buhi nga Diyos og mga apostoles, propeta, magtutudlo, mo na naigawas sa mga tudlo lahi. So, Joel 2:28-29 ug Buhat 2:17-18. Ning katapusang mga adlaw, ibubo ko ang akong espiritu, ingon ang bugtong buhi nga Diyos sa tanang klase, sa babae, sa lalaki, sa bata og tigulang. Napabay pinili ani nga may na kay babae na. Makaigsunan, nanatas katapusang adlaw. Bisan gani siguro ganing langgam suguon sa Ginoo, magbuot ba day ta? Katapusang adlaw nata mga igsunan. Mugamit ang bugtong buhi bisag kinsa yung gusto gamiton, di ta magbuot oy. Usahay manggod bitaw nga nakigamit rata kita na magbuot sa atong kuan. Manghulam ra ko sa akong kang G-boy unya ihang tag-iya na. Say tag-iya ng butanga, ako ni magbuot unsa akong paggamit. Ang usay nga na ta mga igsunan. Tibanin ninyo mga pinilanggang igsuon. Ingon pa sa atong mahal pinilanggang pasuray, ayaw pagtuni ang piki. Tuni ang tinuod. Kay kumugawas ang piki, kabalo na ka nga, piki na. Tanawa, unsay tinuod, pareha ng kwarta makaigsunan. Ang kwarta makaigsunan, pareho ka yung porma sa piki, ang tinuod. Sakto? Pero kung kabantay mo ng machine nila na ginagamit nila, para matrace nila nga tinuod ba ni gigamitan lang machine. Kita para matrace nato nga tinuod ba ni unsay gamito nato? Bala ang kasulatan sa bugtong ubuhi nga Dios. Nga kani ba ni siya, mini ba ni o nagsulti ba ni kamatuoran. Pag once gani mga kaigsunan, mabita na giingon diha nag-anyong tupa, tan-aw nimo murag tupas gawas, di makabasag pinggan, pero gutom di ay nga lubo sa sulod. Magbantay ta mga kaigsunan. Mo nang importante sa bugtong buhi nga Dios ang kasing-kasing sa tao. Muna pagbantay mga kaigsunan, tunay ang tinuod, ayaw ang piki. Kay kumugawas ang piki, kabalo na ka, nga piki na. So gamito na to ang mga regalo sa balang espiritu, o magpagamit po ta sa balang espiritu. Dapat karon mga kaigsunan, magpagamit na ka, ay napaabot ang ugma. Nganuman, ang ugma, posibleng di mo abot. Wala ta kabalo sa atong ugma mga kaigsunan. Munang adlaw-adlaw mo buhat ta para sa bugtong buhi nga Dios, uyon sa kabubuton sa bugtong buhi nga Dios, pinagit tabang sa iyang balaang espiritu. Magpagamit ka karong adlaw. Kay di na maabot ang ugma, mobalik ng bugtong buhi nga Dios karon. Unsaon man? Makain ko sa imong kagalingon, hindi jud ko maluwas. Kay wa man ko nakabuhat og pakaon sa akong isig ka tao, Matthew 25:35-40. Ginoo sa man nga pamaagi nga amo kang napakaon. Ginoo sa man nga pamaagi nga napainom ka na mog tubig. Sa unsa man nga pamaagi Ginoo nga gisaninaan ka namo. Unsay sultis bugtong buhi nga Dios? Kung unsay imong gibuhat sa labing ubos nimo nga igsuon, mao po na gibuhat nimo nako. Di ba? Palakpakan na to ang bugtong buhi nga Dios. So nakadumdum mo makaigsunan atong parabol sa talents o sambingay sa puntil makaigsunan, nagbilin og 5 ka puntil, 2 ka puntil ug 1 ka puntil. Unsa may gibuhat sa 2 ka ulipon nga gibinlan og 5 og 2? Ilabang gipalago wala. Ilabang gigamit wala. Gigamit nila ni times 2. Unsa may gibuhat sa usa ra ang gibilin? Gilubong. So unsa may punto ana makaigsunan?
Pasabot, tapul. Sakto. Kay pag-abot sa bugtong buhi nga Dios, unsay buhaton sa iyang agalon? Unsay katong sa sambingay? Unsay gisulti sa agalon? Ikaw nga tapulan ug dautan nga ulipon, pahawaon ka sa gingharian. Og itambog ka sa kalayo. Di ba? Basta tapulan gani ka sa buhaton sa gingharian, pag-abot ana sa unahan ingnon gasbog no mo Dios, dautan og tapulan nga ulipon. Giunsa man nimo ang regalo nga gihatag sa imong bugtong mo Dios. Wala jud ko'y talent, sister. Di ko kabalo mo kanta, yabag ko. Di ko kabalo mo organ, di ko kabalo mo mensahe. Ha? Kabalo ka. Bisag unsa nato kayabag ako di man gyud ko singer. Ha? Dili ko singer makaigsunan. Kaning ubos yung igsuon. Pero ay mo kabala ka. Kaya ang importante, gitan-aw sa Ginoo ang kasing-kasing. Kung seryoso na kay ikaw, nagsigkanta diha, unya yabag ka, pag-abot na dito sa langit sa malangit, gi-arrange na sa malang espiritu, nindot na kayo na paminaw na dos bugtong mo Dios. Palakpakan nato makaigsunan. Ha? So gamiton gyud nato makaigsunan ang gihatag sa ato sa bugtong buhi nga Dios. Mas pa-skilled man mapatalento man ha? Pareha na, wala jud kay talent, ibutang na lang gyud nato. Sige, ibutang na nato, tagaan na lang gyud kay daghan magrason ng tao. Wala jud kay talent. Ang pangutana, di ba ka kabalo manilhig? Dili ba kabalo manghugas og plato? Dili ka kabalo mang-arrange og mga bangko sa simbahan? Ha? So mo na giingon diha, tapulan og dautan nga ulipon. So, dapat magpagamit na makaigsunan aron makadawat ta og commendation gikan sa bugtong mo Dios. Ingon ka sa bugtong mo Dios, well done, maayong pagkabuhat. Good and faithful servant, maayo og matinud-anon nako nga alagad. Palakpakan na to ang bugtong mo Dios. So, mangandam ta makaigsunan sa persecution. Mo na gingon diya sa 2 Timoteo chapter 3 verse 12. Kay walay ulipon nga mulabaw sa iyang agalon. Okay, basa? Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 12, dalaygon ang bugtong og buhi nga Dios. Sapagkat tinuod, pagalutuson gayod hinuon ang tanan nga nagatinguha sa Dios nun nga pagkinabuhi diha kang Kristo Jesus. Dalaygon ang bugtong og buhi nga Dios. Unsay sulti makaigsunan sama sa gimensahe sa atong mga pinanggang pastorales ganina? Tagaan kag kalisod. Aron mutawag ka sa bugtong buhi nga Dios. Og kita makaigsunan na mga bugtong na nagsbugtong mo nga Dios, tagaan tag pagsulay. Makaana ta nga, ngano lagi kita sister, nakaila ta Ginoo. Kwan, lisod lagi yung kinabuhi. Pero lagi ang silingan kay dato kayo, kapalit bisag unsa, ako lagi galisod ko. Di ba? Nainana, di ba? Okay, ngunta nga, murag si David ba? Yan, to si David nga, mas gipanalanginan pa manuon ng dili matarong? Kabalo ka makaigsunan. Kita nga mga bugtong na nagsbugtong buhi nga Dios, kita gyud ang tagaag pagsulay. Mura ra gud nagnaas sulod sa imong panimalay ang usa ka amahan. Kinsa man iyang latiguhon, alang man ang iyang silingan. Ang iyang latiguhon iyang anak. Iyang disiplinahon iyang anak, tama? Di ba? Dili na mo atog silingan aron manglatigo dato, mapatyan kas ginikanan anak. Munang ginadisiplina tas bugtong buhi Dios kay nga ang pagpangga sa tuwa sa bugtong buhi pinaagi sa mga pagsulay sa atong kinabuhi. Palakpakan na tong bugtong buhi Dios. Ayaw mugtuon na mga kanang mga unsa daw? Kanang mga prosperity gospel nga mosunod mo sa Ginoo, madato mo. Mosunod mo sa Ginoo, wala mo'y kalisod. Di na tinuod oy. Inong gani ang bugtong buhi sa Juan 16:33. In this world you have tribulation, there is kalibutan, moagi mo kalisanan. Pero pag malig-on lang kay gidaog na nako ang kalibutan. Ingon ang bugtong Dios. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. So, sa pagsunod nato sa bugtong buhi nga Dios makaigsunan, kauban na gyud diha ang persecution, ang paglutos. Di ba? Bisan si Apostol Pablo makaigsunan, iyang kinabuhi makaigsunan, nag-serve iyang kinabuhi as a living testimony sa iyang mga tudlo. Nga naman, sa panahon nga gisulat niya ang 2 Timoteo makaigsunan, kabalo ba mo asa si Apostol Pablo ani nga time? Kabalo ba mo asa si Apostol Pablo? Sa panahon nagsulat siya aning 2 Timoteo, naasulod sa prisuhan sa Roma. Nag-andam na siya para sa iyang kamatayon tungod sa iyang pagtuo. Di ba? Living testimony iyang kinabuhi makaigsunan. Unsa may sulti diha ni Apostol Pedro? Di man niha, ningon si Apostol Pablo nga
kita nga sumusunod sa bugtong buhi nga Dios, usigon ta kanang lutuson ta. Unsa po isulti ni Apostol Pedro? 1 Pedro 4:12-14. Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios nga mao sa Ginoo Kristo. 1 Pedro 14 bersikulo 12 paingon sa 14. Mga hinigugma, ayaw kamo paghikurat sa magasilaog nga kalisdanan nga magaabot sa pagsulay kaninyo, nga kaha pagaingnon ninyo ang usa ka talagsaong butang nga nahitabo kaninyo. Maglipay hinuon kamo sumala sa inyong pagpakaambit sa mga kasakit ni Kristo, aron kamo magakalipay usab og magamasadyaon inigpadayag na unya sa iyang himaya. Kun kamo panamastamasan tungod sa ngalan ni Kristo, bulahan kamo kay ang Espiritu sa himaya og sa Dios anha man kaninyo. Dalaygon ang bugtong og buhi nga Dios. Palakpakan na to ang bugtong buhi nga Dios. Ha? Sulti ni Apostol Pedro, ganina si Pablo to makaigsunan karon kay Apostol Pedro, maglipay ta makaigsunan. Asa, di man na reality sister na bagoy gisulayan nga niyon. Salamat Lord. Ha? Na bagoy gisulayan nga nagpasalamat. Naoy si Job. Ha? Na si Job. Nagpasalamat si Job. Ha? Gidayeg pamangganay na di lang basta pasalamat. Gidayeg ba niya ang bugtong buhi nga Dios? Ha? Maglipay ta makaigsunan kay nakaambit ta sa kasakit sa atong bugtong ug buhi nga Dios. Di pa kana na kay kapartes Ginoo? Ha? Dili kay di ta ganahan so kisa ba dili ganahan? Paminaw mo kisa dili ganahan sulayan dire pataas kamot. Sa murag ikaw may ni pataas sister. Sige pataas kamot. Ah. Kinsa may di ganahan sulayan dire? Mao man. Kung wala kay pagsulay, pasabot gibiyaan na ka sa bugtong ug buhi nga Dios. Ha? Dapat mahimo ma-bless na makaigsunan sa mga pagsulay sa atong kinabuhi. Okay? Ganina kay Pablo nga kambal gyud nato ang persecution o ang paglutos. Ikaduha kay Pedro, ikatulo mismo na atong bugtong ug buhi nga Dios ang gaingon. Sa Matthew 24:9-10. Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios nga mao sa Ginoo Kristo. Mateo 24 bersikulo 9 paingon sa 10. Unya ila kamong itugyan ngadto sa mga kasakitan, og ipapatay kamo nila, og pagadumtan kamo sa tanang kanasuran tungod sa akong ngalan. Og unya daghan ang musibog gikan sa pagtuo og magabudhiay og magadumtanay sa usag-usa. Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios. So buot pasabot ani mga kaigsunan, kinahanglan gyud nato magampo nga walay hunong. Ngano man? Ha? Paghuman nga giuyog ta diri mga kaigsunan, gi-shaking ta dire, giuyog ta dire sulod siging harian, wala pa nahuman. Ngano man ingon dito? Daghan ang musibog gikan sa pagtuong magbudiay o magdumtanay ang usag-usa tungod kay mahadlok patyon ning katapusang mga adlaw. Hadlok man patyon, hadlok magutman, hadlok patyon, mao nang musibog sa pagtuo. Domingo na lang ko. Ha? Mao nang gingon diha ni Pastor Lahi, pasilan pagkasayang sa tanan nimong sayang kayo gikan pa kang Pader Lahi ana ka hangtod na dugay nakaspagtuo niya maingon ra kapag abot sa panahon. Ha? Moabot ka maingon ra kapag abot sa panahon nga putla na ka diri og kamot, duha ka kamot, tiil, ulo na rin nabilin. Ipapili ka. Sabado, gyud. Dili na lang. Wala na. Pag once, musulti na kay nana makaigsunan, wala na. Ha? So, si Pablo makaigsunan, si Pedro makaigsunan, ug ang bugtong buhi nga Dios, nag-agree silang tulo makaigsunan in the last days, dunay dakong kasakit, ug dako nga paglutos sa katawhan sa bugtong ug buhi nga Dios. We must be prepared. If you are not willing to die for Christ, then we are not worthy to live for Him. Kung dili ta anda mamatay para sa bugtong ug buhi nga Dios, then dili ta takos, alang kaniya. Nganuman, gisakripisyo niya ang kinabuhi para sa tuwa makaigsunan. And we should be willing to die for Him kung kinahanglan sa tabang sa balang Espiritu. The same with apostles, sa mga apostoles, Sadrak, Misak, Abednego, Daniel. Ang pagbarog ang kinahanglan ning katapusang mga adlaw. Palakpakan na to ang bugtong buhi nga Dios. Ug atong pinakalas makaigsunan, mag-andam ta sa ikaduhang pagbalik sa bugtong ug buhi nga Dios sa mga Dios.
So number 6, number 5. Andam tas pagbalik sa bugtong ubuhi nga Dios sa mga Dios nga kusong pinakalabing gamhanan sa tanan. Masusama sa 5 ka birhen nga naka andam. Matthew 25 makaigsunan verse 1 to 13. Na isang bingay nga gisulti ang bugtong ubuhi nga Dios mahitungod sa 10 ka birhen. Unsa man imong kaigsunan? Ang 10 ka birhen parehag suot tanan, nakaputi. Kabalo ba mo sa birhen? Kung pa ilisan lang mo nagputi si Sister Mary Bation, mura na ginig birhen. Nakaputi. Tapos naay bit-bit nga lampara. Tama? Pasabot ani man kaigsunan kaning 10 ka birhen parehanig pagtuo. Gapaabot pareho sa bugtong ubuhi nga Dios. Parehag pagtuo, parehag biste. Nakaputi. Pareha nga ni ilas bugtong ubuhi nga Dios, pareha tanan. Pareha tanan makaigsunan gagunit og lampara, nagbasaw balang kasulatan, gatudlo sa balang kasulatan. Ang problema, nahutdan man ning 5 ka buang-buang. Unsa may nahurot? Unsay nahurot? Lana. Unsa man ning lana? Balaang espiritu. Nganuman, nganong nahutdan man kay sigig pandaot. Sigig marites. Sigig butang-butang. Sigig panlibak. Sigig pangchismis. Unsa pa man? Maunang nahutdan og sigig pamutbot, nahutdan og lana. Imagine kanang 10 ka birhen diha sa sambingay, pareho nagsuot tanan. Pareho nang gapaabot sa ikaduhang pagbalik sa bugtong ubuhi nga Dios. Pareho nang gabasa og balaang kasulatan. Pareho na nagtudlo. Pareho tanan. Pero ang kulang sa buang-buang. Pagkamatarong. Kabalo ka ang pagkamatarong? The kingdom of God and His, kinsa maning His? Atoa ba ni? Atoa ba ni o sa Ginoo? Sa bugtong ubuhi nga Dios ni nga pagkamatarong. Ang pagkamatarong sa bugtong ubuhi nga Dios makaigsunan, dili gyud na siya mawala. Ang tao masipyat, makasala, madamag, makaigsunan, pero ang pagkamatarong sa bugtong ubuhi nga Dios magpabili na. Palakpakan nato ang bugtong ubuhi nga Dios. Maunang ang kasuguan sa bugtong ubuhi nga Dios maguna sa atong kasing-kasing ug huna-huna. Imagine makaigsunan pareha na sila tanan, pero ang 5 ka birhen nga buang-buang nahutdan og lana kay sige man og pandaot, pagdumot, pagdumot, kaligutot, kasina sa kasing-kasing. Maunang nigawa sila para mupalit. Pagbalik nila makaigsunan, kabalo ka ng pagbalik nila, mauna ilang paghinulsol. Pag hinulsol ni balik sila. Pagbalik nila, sirado na ang pultahan. Ego na lang ka manuktok. Ginoo, abrihim Ang say sultis bugtong buhi nga Diyos makaigsunan? Ang say sultis bugtong buhi nga Diyos? Pahawa ka mo mamuhat og dautan. Maura ba ni nga dautan ang gihisgutan dire nga kanang nakalapas ka sa kasuguan sa panglabas, sa panggawas? Ang dautan ani makaigsunan, una, nitalikod kas bugtong buhi nga Diyos pareha sa mga Hudiyo. Imbis gahalad na ang Ginoo sa iyang kinabuhi, gapadayon sila sa pagpakasala sa unsang pamaagi, magsigi gyapon adto sa templo bisag wala na ang presensya sa Ginoo didto. Ikaduha, kanang wala kay paghigugma sa imong isig katawo. Imong pride ni saka. Timan ina makaigsunan ang taong garbuso magparimay ni sa tuwas bugtong buhi nga Dios kung unsay gibuhat ni Lucifer sa iha dito sa langit. Kabalo ba mo makaigsunan nga gitagaag chance sa bugtong buhi nga Dios sa Lucifer? Gitagaan niya chance pero tungod kay di siya ganahan maulawan at tubangan sa mga anghel, gipatuyangan na lang niya. Maunang kapakyasan sa mga tao. Kabalo na gani kang sayop, ayaw na patuyangi. Kabalo na gani ka nga naa ka sayop makaigsunan, ayaw na i-justify imong saipanan. Mao na mensahe sa bugtong ubuhi nga Dios sa mga Dios karong adlaw makaigsunan, dapat hunaw-naon nato nga kanunay mobalik ang bugtong mis karong adlaw aron makita ni sa atong binuhatan nga muuyon sa kabubuton sa bugtong ubuhi nga Dios. Therefore ingon ni Apostol Pablo, encourage each other with these words. Busa paglilipayay kamo ang usa sa usa pinaagi niining mga pulunga. Revelation chapter 22 verse 20 to 21, sapagkat tinuod ako moabot gyud sa dili madugay. Amen. Umanhi ka
Umanhig ka na, Ginoong Hesus. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Ang panalangin ug ang grasyas bugtong buyes manaa natong tanan. Amen. Palakpakan nato ang bugtong ubuhi nga Dios mga Dios nga mao kusong pinakalabing gamhanan sa tanan. Og diri ko to magkaigsunan ang tanang pagdayeg ang tanang kadungganan akong gibalik tanan sa bugtong ubuhi nga Dios mga Dios ang pinakalabing gamhanan sa tanan. Ug atong pakantahan manindog sa atong tanan ug atong pakantahan kay Sister Shari og sa may kugmaon mong mga kamot. Ang Diyos, ang batong taguanan ko, ako'y walang hilingin kalibutan. Amahan ko, kuha ka sing-kasing ko, dili ko kini mahatag nimo, kay kini imo. Naasay dugod kinabuhi ko. Amahan ko, itugyan kong kabubot ko nimo, ihatag ko ang tanan, kay ako imo. Sa atubangan mo, nakita ko ang pagmasalay po, amahan ko. Ihatong ko ang kapasayloan mo, ihatong ko ang kalinaw mo. Sa kaluoy mo, mihangyo ko. Luwasa ko amahan, luwasa ko, isang sa kahuyang mo, isag sa pagkamasalay ko. Tutuloy ko, sulubi ko, patinug ako, putli ako, bubuin ko. Halatayang gumamukhan ako sa may gumaong mong kamot. Guniti ko, ikaw sa ligan ko, ikaw sa ligan ko.
batong taguan ko, ako'y walay biling kalibutan. Amahan ko, kuha ang kasing-kasing ko, dili ko kini mahatag nimo, kay kini imo. Ipalit ko sa imong dugo, anaa sa imong amor, ang kinabuhi ko. Amahan ko, kabubuton nimo, ihatag ko ang tanan, kay ako imo. Huwag ko magkabaro sa tubangan mo, nakita ko ang akong pagkamasalay po. Amahan ko, ihandom ko ang kapasaluan mo, ihandom ko ang kalinaw mo, sa kaluoy mo ihangyo ko. Luwasan ko amahan, luwasan ko, isag sa kahuyang ko, isag sa pagkamasalan. Sulubi ko, patindug ako, putli ako, bubui ko. Halatayang umamog ka na ko, sa may gumaon mong kamot, kuniti ko, ikaw saligan ko, ikaw saligan ko, ikaw saligan ko. Palakpakan na to ang bugtong buhay nga Diyos, mga Diyos. Gamas ko sa pinakalabing gamhanan sa tanan. Hinaot ko makaigsunan kaning pulong nga gipadala sa bugtong buhay diri sa inyong ubos nga igsuon, muturok ni sa atong kasing-kasing ug dapat ning katapusang mga adlaw masusama ta sa 5 ka Bisaya, 5 ka bride. Manggialamon nga birhen nga gisulti sa bugtong buhay nga Dios sa Sambingay. Ug dili ta maisama sa 5 ka buang-buang nga wala ta kapangandam sa pagbalik sa bugtong buhay nga Dios. So ang tanang pagdayeg, ang tanang kadungganan atong gibalik sa bugtong buhay nga Dios, palakpakan nato ang bugtong buhay nga Dios. Mas kusong pinakalabing gamhanan sa ug atong ibalik sa atong maaptikon ug gwapahon nga taga-explicar karong buntaga. Sister Elena Neri.